Akala ng Rusya alam na nila lahat, kaya sinakop nila ang teritoryo at ipinatawang impluwensya nito sa mga Ukrainyano. Sinampal ng Ukrainya ang Rusya. Isang balakas na tsunami ng derussification ang humahagupit, winawalis ang mga puwersa ni Putin habang sumusulong. Muling nababawi ang mga sinakop na lupa at malapit nang matapos ang impluwensya ng Rusya. Nagsimula na ito at wala na magagawa ang Rusya para pigilan. Ang bagay na yon ay isang opensiba. Malalim sa Timog Silangan, natalo ng Ukraine ang mga sundalo ng Rusya sa lahat ng panig. Nililinis ngayon ang mga gray zone at pagkatapos ito ay binabawi ng Ukraine ang mga pamayanang akala ng Rusya ay hindi na mapapalaya. Ito ay isang kontra-atake. Oo, ginagawa ito bilang paghahanda sa depensa laban sa tagsibol na opensiba ng Rusya, gaya ng malalaman mo kung manonood ka pa. Pero may mas malalim pang nagaganap. Sa Ukraina, hindi lang ito pagbawi ng teritoryo, kundi pagpapatalsik din ng impluwensya ng Rusya. Tungkol ito sa pagpapakita kay Putin na tinatanggihan ng Ukraine ang Russification kahit anong pilit niya. Nagsimula ang lahat sa mga gray zone. Sa tradisyonal na kahulugan, ang gray zone ay anumang lugar kung saan may umiiral na komprontasyon. Ngunit ang komprontasyong iyon ay hindi pa umaabot sa antas ng totoong labanan sa pagitan ng mga estado. Kung isipin mo ang mga panghihimasok ng drone at fighter jet ng Rusya sa NATO airspace nitong mga buwan, maiintindihan mo ang ideya. Sa Ukraine, iba ang ibig sabihin ng gray zone. Isa itong rehiyon kung saan walang tunay na kontrol ang alinmang panig. Kahit madalas sabihin ng Rusya na sila ang may kontrol dito. May mga hiwa-hiwalay na lugar ng labanan. Pero ang buong ideya, lalo na sa pananaw ng Rusya, ay lumika ng malabong larawan ng labanan na nagbibigay daan kay Putin na mag-angkin ng mga tagumpay sa propaganda tungkol sa mga teritoryong hindi naman talaga hawak ng Rusya. Gumagawa ang Rusya ng mga gray zone na ito sa pamamagitan ng palihim na pagpapasok ng maliliit na unit sa likod ng linya ng depensa ng Ukraine. Pagkapasok, naghuhukay at naghihintay ang mga unit. Kunwari, para sa backup. Pero madalas ay para sa kanilang kamatayan kapag naabutan ng puwersa ng Ukraine. Gayunpaman, naghahari ang kaguluhan sa mga zonang ito at nagbibigay ito ng pagkakataon sa Rusya na isailalim ang mga ito sa impluwensyang Ruso sa pamamagitan ng pagsasabing walang magagawa ang Ukraine para pigilan ang sinasabi ni Putin sa buong mundo na hindi mapipigil ang pag-usad. Malayo yan sa katotohanan at ang kampanya ng Ukraine para alisin ang impluwensyang Ruso sa Timog Silangan ang perpektong halimbawa. Nagsimula ito sa paglilinis ng gray zone sa Timog Silangang Ukraine ayon sa Euromaidan Press noong Pebrero 25. Nagsimula ang operasyon 4 na linggo nang nakalipas, noong unang bahagi ng Pebrero, kung saan natupad ng Ukraine ang mahalagang layunin na linisin ang maliliit na grupong Russian na sumisingit. Matapos magsara ang Starlink na naghasik ng matinding kaguluhan sa mga puwersa ng Russia, nagpadala ang Ukraine ng Search and Destroy Squad sa Timog Silangang Gray Zone na naghihiwalay sa mga puwersa ng Russia at Ukraine. Sumasaklaw ito ng 30 kilometro o humigit kumulang 18.6 na milya mula sa Pokrovska sa Dnipropetrovsk Oblast na kontrolado ng Ukraine hanggang Huliapola sa Zaporizhia Oblast na hawak ng Russia. Ang gray zone na iyon ay nanganganib na mapasailalim sa impluwensya ng Russia kung walang gagawin ng Ukraine tungkol dito. Kumilos ang Ukraine. Naghanap at nilipol ang mga ito. At matapos makuha ang gray zone, binago nila ang layunin. Hindi na lang basta mga sumisingit ang tinatarget. Malaking hakbang ang ginagawa ng Ukraine para alisin ang impluwensya ng Russia sa Timog Silangan. Patuloy na nababawi ng Ukraine ang maraming pamayanan at teritoryo. Pagkatapos malinis ang gray zone, pwede na magsimula ang usad. Maraming pamayanan na ang nabawi ng Ukraine, pero ang pinakatampok ay ang baryo ng Tanova. Matatagpuan sa Dnipropetrovsk, malapit sa hangganan ng Zaporizhia at Donetsk, maliit lang ang Tanova. Mahigit 300 ang populasyon nito bago ito wasak ng digmaan. Ngayon, naging simbolo na ito ng derussifikasyon dahil sa puwersa ng Ukraine. Ang unang pamayanan na muling nabawi ng Ukraine sa kanilang kontraopensiba sa Timog Silangan at ang baryo na nagsilbing simula ng lahat ng mga pangyayaring nasaksihan natin mula noon. Nagsimula ito noong Pebrero, 21 na mag-post ang Thorkill 65X account ng mga larawan at kwento tungkol sa nangyari sa Tanova. Sinimula ng 2nd Batalyon ng ika-400 at 25 rehimentong pangsalakay ng Ukraine ang pagsugot sa pamayanan. Nakakutaron ang ilang miyembro ng ika-69 na Brigadang Panangga ng Russia na kamakailan lang sumakop sa lugar. Sandali lang ang pag-atake ng Ukraine at hindi rin ito kailangang tumagal. Dahil nagkagulo ang puwersa ng Russia matapos masira ang komunikasyon, mabilis natapos ng Ukraine ang pagalis ng impluwensyang Ruso sa Tanova. Nang makuha ng Ukraine ang kontrol sa lugar, naghanda sila para sa mas malalim na paglusob sa Timog Silangan,
kabilang ang Berezova. Ang Tanova ay naging isang senyales para sa Russia. Ayon sa Euromaidan Press, ang muling pagbawi ng Ukraine sa bayang ito ay nagpapakita na ang paglilinis sa Gray Zone ay naging isang bagong kampanya. Kampanya ito ng Ukraine para itaboy ang mga Ruso mula sa mas maraming pamayanan sa Timog Silangan. Layuning alisin ang impluwensya ng Russia at paghanda sa inaasahang kampanya ni Putin ng Rusipikasyon na yung tagsibol. Hindi magtatagal at magsisimula ng sumulong ng mas malalim ang Ukraine. Kasabay ng pagpapalis ng Ukraine sa mga Ruso mula Tanova, iniulat ng Pravda na napaurong rin nila ang mga mananakop malapit sa Kalinivska. Pebrero 24, 3 araw matapos ang balita ng paglaya ng Tanova, 8 pamayanan na ang napalaya ng Ukraine sa mabilisang ataking di napigilan ng Russia. Radizna, Andrivka, Nachayevka, Ostopirska at Nova Zaporizhia ay muling nabawi ng Ukraine. Ayon sa RBC Ukraine, walang ebidensya ng presensya ng mga Ruso sa mga pamayanang ito 2 linggo bago Pebrero 24. Maaring Tanova ang unang napalayang pamayanan na alam natin, pero mukhang hindi ito ang unang nilinis ng Ukraine. Ito ay kampanya para alisin ang impluwensyang Ruso sa mga pamayanan na nagsimula kasabay ng operasyon ng paglilinis sa Gray Zone. Tama rin naman, dahil pipiliin ng infiltrador ng Russia ang mga sira-sirang pamayanan bilang taguan. Sa pagtanggal ng mga infiltrador, napapalaya ng Ukraine ang mga baryo at bayan at binubura ang impluwensyang Ruso sa Timog Silangan. Noong Pebrero 23 iniulat ni Alexander Siersky, punong komandante ng militar ng Ukraine, na napalaya ng Ukraine ang halos 400 kilometro kwadrado o humigit kumulang 154 na milyang kwadrado ng teritoryo. Tandaan mo ang bilang na yan. Maya-maya ipapaliwanag ko kung bakit ito mahalaga. Sa ngayon, simple lang ang ibig sabihin nito para sa Russia. 4 na buwang paglusot ay nabaliwala sa 3 linggong kampanya ng Ukraine sa pag-aalis ng impluwensyang Ruso. Ayon kay Clement Milan, isang Pranses na analistang militar na nagmapa ng mga ginagawa ng Ukraine noong Pebrero 21 bisperas ng balita sa paglaya ng maraming Timog Silangang bayan ng Ukraine. Iniulat ni Milan na pinatunayan ng satellite imagery at kumpirmadong pagtaas ng pambobomba ng Ukraine sa mga posisyon ng Russia nang paglilinis ay nauwi sa pag-aalis ng impluwensyang Ruso. Napansin ni Milan ang 3,000 dagdag na pambobomba sa direksyon ng Ternova na nagdulot ng pagbawi ng Ukraine sa karamihan ng defensive line nila sa sektor noong 2022. Ang anti-tank ditch, barbed wire at Dragon's Teeth ay bumalik sa Ukraine bilang pundasyon ng fortification na sisira sa Russia ngayong tagsibol. Gamit ang mga mapa ng artillery at airstrikes, pinatunayan ni Milan na umusad ang Ukraine at umatras ang Russia sa Timog Silangan. Huminto na ang artillery ng Russia. Palatandaang wala na sa abot ng putok ang mga puwersang nakaistasyon sa mga napalayang pamayanan ng Ukraine. Sa madaling salita, napakatras sila at patuloy pa rin nagpapaputok ang Ukraine. Malaking benepisyo ito para sa Ukraine. Sa 3 linggo, nawala sa Russia ang hindi bababa sa 4 na buwang paglusot sa likod ng mga linya, ayon kay Milan. Magkakaroon ng oras para mapatatag ang depensa sa Pokrovsk at 15 highway papuntang Zaporizhia. Tinapos ni Milan ang kanyang ulat sa pagsasabing may darating pang iba. Gamit ang isang madaling gamiting mapa, gumuhit siya ng puting linya na nagpapakita kung gaano kalalim ang paniniwala niyang mararating ng Ukraine habang nililinis nito ang Timog Silangan mula sa mga Ruso. Ang puting linya ay puno ng barbed wire, kaya layunin ng Ukraine na makuha ito para palawakin ang depensa at itulak ang Gray Zone sa teritoryong akala ng Russia ay kontrolado pa nila. Hindi ito ordinaryong kontraopensiba ng Ukraine, kundi malaking pagbabago sa labanan na dulot ng pagkasira ng komunikasyon ng militar ng Russia. Bago tayo magpatuloy sa mas malalim na usapan tungkol dyan, kayo ay nanonood ng The Military Show. Hindi ka pa nakapag-subscribe? Tamang panahon na ngayon. Nagsimula ang kampanya ng Ukraine para sa derussification sa Timog Silangan noong unang bahagi ng Pebrero dahil iyon mismo ang panahon na nagpasya sina Elon Musk at SpaceX na kumilos laban sa illegal na paggamit ng Starlink terminals ng Russia para i-coordinate ang kanilang mga pag-atake. Ayon sa Euromaidan Press, ginagamit ng Russia ang mga ipinuslit na terminal sa 700 milyang linya ng labanan para i-coordinate ang mga unit at magsagawa ng drone strike. Nawala lahat yon nang magsara ang Starlink. Lalong lumala ang sitwasyon nang si Putin ay nagdesisyong higpitan ng access sa Telegram makalipas ang ilang araw. Sa kagustuhan niya mapanatili ang kanyang impluensya, pinaalis ni Putin ang kanyang mga sundalo sa nag-iisang komunikasyon na maaari sana nilang magamit para kahit papaano ay mapunan ng puwang na iniwan ng pagkawala ng Starlink. Magulo at wasak pa rin ang militar ng Rusya noon at ngayon. Hindi na makapag-koordina ang command center ng opensiba. Nawalan ng kontak sa kanilang backup ang mga infiltrator na nakapwesto sa mga gray zone.
Naligaw at natakot ang mga unit ng opensiba ng Rusya. Wala silang nagawa kundi maghintay ng tulong habang naririnig ang paparating ng mga drone ng Ukraine. Dahil walang Starlink, bumagsak ang timog silangang linya ng Rusya at sinamantala ito ng Ukraine. 8 ng pamayanan ang napalaya at nadaragdagan pa. Nabawi na ang lupa, maaari nang simulan ang derussification. Kung chess ito, ang pag-agaw ni Putin sa Telegram matapos mawala ang Starlink ay parang basta mo nalang itinapon ang reyna mo. Lantad at naipit ng hari habang sumusulong ang mga piraso ng Ukraine. May isang lumang biro na hindi ka dapat maglaro ng chess kasama ang isang kalapate. Bakit? Sisipay ng kalapati ang mga piraso, dudumihan ng board at alis na parang panalo siya. Mukhang tinake ni Putin ang biro na yon bilang literal na payo sa pagdedesisyon ng kanyang estratehiya. Ang kanyang mga sundalo at impluensya ay namamatay na ngayon sa timog silangan ng Ukraine bilang resulta. Ang sinasabi natin dito ay pinalalapan ni Putin ang masamang sitwasyon ng Russia sa pamamagitan ng pinakabobong desisyon na ginawa niya sa digmaan hanggang ngayon. Ngayon, ang nakikita natin sa timog silangan ay bunga ng desisyong iyon. Kanina, pinaalala naming tandaan ang sinabi ni Shyrsky ukol sa pagbawi ng Ukraine ng 400 kilometro kwadrado mula sa Russia. Espesyal ang numerong ito dahil habang magulo ang mga puwersa ng Russia, nagtagumpay ang Ukraine sa derussification sa timog silangan. Pinakamalaking tagumpay mula Agosto 2024 nang ilunsad ng Ukraine ang kontra-opensiba sa Kursk, Russia. Binibigyang din ito ng Euromaidan Press na binabanggit na maaari nating pagsamahin ang teritoryong nabawi ng Ukraine sa timog silangan at ang teritoryong napalaya nito sa Kupiansk noong katapusan ng Disyembre na lahat ay nagreresulta sa isang napakasamang simula ng 2026 para sa mga puwersa ng Russia. Ang akala ni Putin na ligtas ay ngayon kontrolado na ng Ukraine at mukhang hindi madaling mababawi ng Russia ang napalaya ng Ukraine. Ayan ang layunin ng derussification. Tatalakayin din natin ang iba pang ginagawa ng Ukraine para alisin ang impluwensya ng Russia sa labas ng larangan ng digmaan sa dulo ng video. Una, sulit na pagtuunan ng pansin kung anong nangyari sa Kupiansk dahil ang bayang yon ay nagsilbing paunang hakbang sa kampanya na inilunsad ng Ukraine sa timog silangan. Noong Nobyembre, 2025 matapang na sinabi ng Russia na nakuha nila ang Kupiansk at inulit ito noong kalagitnaan ng Disyembre. Matapang ang pahayag na yon dahil hindi naman nakuha ng Russia ang Kupiansk. Malapit nang makuha ng Russia ang lungsod dahil sa estratehiyang paglusot. Ngunit hindi pa ito nawala sa Ukraine noong Disyembre. Sa katunayan, kabaliktaran pa. Nililinis ng Ukraine ang lungsod mula sa mga sundalo ng Russia habang nagyayabang sina Putin at mga kasamahan tungkol sa kontrol sa Kupiansk. Noong Disyembre, isa pinabulaanan ng Ukraine ang kwento ng Russia tungkol sa Kupiansk sa Kharkiv region. Hindi pa bumabagsak sa Russia ang lungsod. 70% nito ay kontrolado na ng Ukraine noong Disyembre, kahit iginiit ng Russia na sila ang may hawak. Nagpatuloy ang pagsulong ng Ukraine sa direksyon ng Kupiansk. Ayon sa Euromaidan Press, nabawi ng mga puwersa ng Ukraine ang hindi bababa sa 183 kilometro kwadrado o humigit kumulang 70 punto, 6 na milyang kwadrado sa Kupiansk. Mula Disyembre, 1125. Dagdag sa mga teritoryong napalaya nila sa timog silangan noong Pebrero. Kung ang pagpapalaya sa Kupiansk ay simbolo ng derussification, tulad ng pagtaas ng watawat ng Ukraine sa gitna ng lungsod bilang tagumpay, ang aksyon ng Ukraine sa timog silangan ay may practical din na layunin. May inihahanda ang Ukraine. Noong Pebrero, siyam iniulat ng Kyiv Post na ayon sa mga Ukrainian at internasyonal na taga-Masid, nag-iipon ng Russia ng estratehikong reserba para sa malawakang pag-atakay sa silangan at katimugang Ukraine. Ang opensibang ito ay tutok sa Donetsk, kung saan sinisikap ng Russia na lampasan ang Pokrovsk at umusad patungo sa depensibong sinturon ng mga kuta. Magpapadala rin ang Russia ng tropa ngayong pag-init para suportahan ang pag-atake sa mga lungsod ng Zaporizhia at Orokhiv. Pwedeng pumunta ang mga sumusuportang puwersa doon para ilihis ang atensyon ng Ukraine mula sa Donetsk, kahit masaya rin si Putin kung masakop ang dalawang lungsod na ito. Nagbabago ang kampanya ng Ukraine sa timog silangan para sa pag-aalis ng impluwensyang Ruso dahil sa impormasyong ito. Tulad ng itinuro ng Euromaidan Press, ang mga tropang Ruso na nakaplanong magsagawa ng opensiba sa tagsibol tag-init ng 2026 ay kailangan munang lumaban upang muling maitatag ang kanilang mga posisyon sa depensa. Saka pa lamang, mabawi ang mga nawalang teritoryo. Doon pa lang nila pwedeng simulan ang mga operasyon sa tagsibol o tag-init. Ang nagawa ng Ukraine, bukod sa pagpapalaya sa hindi bababa sa 8 mga pamayanan sa timog silangan mula sa impluwensya ng Russia,
ay ang pagpuwersa sa Russia na magsagawa ng matinding pagbabago sa kanilang estratehiya. Bago magsimula ng opensiba para ilihis ang puwersa ng Ukraine mula Donetsk, kailangan magpasok muna ang Russia na mas marami pang sundalo laban sa mga depensa ng Ukraine para lang mabawi ang mga teritoryong nakuha nila sa 4 na buwan bago Pebrero. Tandaan, pinalalakas ng Ukraine ang depensa sa mga napalayang lugar. Naglalagay ito ng kill zone na may drone, depensa kontra tanke at ambush ng artilyerya. Kaya mas mahirapan ng Russia mabawi ang mga napalaya ng Ukraine kumpara dati. Maharing plano ng Russia na ilihis ang atensyon ng Ukraine sa pamamagitan ng opensiba sa Timog Silangan ngayong tagsibol. Pero posibleng mapilitan si Putin na gamitin ang mga reserbang para sa Donetsk para maibalik ang posisyon ng Russia noong Enero. Sa Timog Silangan, matagal nang nagsimula ang derusifikasyon, pero biglang bumilis na hindi inaasahan ni Putin. Matagal nang tinatangka ng Ukraine na alisin ang impluwensya ng Russia bago pa man ang malawakang pananakop ni Putin, ayon sa Le Monde. Nagsimula umano ang kampanyang iyon sa Maidan Revolution ng 2014 at lalong bumilis ng salakay ni Putin noong Pebrero 2022. Habang ang bawat napalayang lugar ay patunay sa laban ng Ukraine para alisin ang impluwensyang Ruso, marami rin nangyayari na nagpapakita kung paano nila binubuo ang bagong pagkakakilanlan para tuluyang makalaya mula sa gapos ng Soviet na pumigil sa kanilang pag-unlad. Nagbigay pa ng dagdag na impormasyon ang Chatham House na binanggit na sa pagitan ng Maidan Revolution at ng pananakop ni Putin ay nakagawa ang Ukraine ng ilang kapansin-pansing pag-unlad. Ayon sa ulat, pinalalakas ng Ukraine ang soberanya sa edukasyon, wika, media at relihiyon. At may 2 mahalagang kaganapan noong 2019. Noong taong iyon, ibinalik ng Ukraine ang kalayaan ng simbahang Ortodokso ng Ukraine mula sa Russia at ipinasa ang batas na nag-utos ng paggamit ng wikang Ukrainian sa edukasyon, media at pampublikong administrasyon. Lahat ng hakbang na ito ay nagpagulat kay Putin. Nararamdaman ng leader ng Russia na humihina ang kanyang impluwensya at malamang na iyon ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit niya sinimulan ang kanyang pananakop. Ang nagawa lang talaga ni Putin sa 4 na taon ng digmaan ay palakasin ang hangarin ng mga Ukrainian para sa tunay na soberanya. Ang bawat teritoryong nababawi ng Ukraine, kabilang ang sa Timog Silangan, ay paalala kay Putin na ayaw nilang magkaroon ng presensya ang Russia sa kanilang bansa. Sa simbolikong paraan, tinatanggal ng mga sibilyan ng Ukraine ang impluwensya ng Russia kahit patuloy si Putin sa pagpapadala ng mas marami pang sundalo sa tiyak na kamatayan laban sa mga depensa ng Ukraine. Halimbawa, noong Oktubre 2025, nagkaroon ng panawagan sa loob ng Ukraine na alisin ang Kopek coin na isang uri ng perang Ruso na nananatiling umiikot pa rin sa Ukraine. Gaya ng sinabi ni Andrei Pishny, na siyang pinuno ng pambansang bangko ng Ukraine, ang Kopek ay isang bahagi ng Moscow na nananatili sa ating mga bulsa, sa ating mga price tag, at higit sa lahat, sa ating isipan. Ito ang totoong Ukraine. Maaring subukan ni Putin na itanggi ito. Maaring subukan niyang sabihin sa kahit sino gusto makinig na karamihan sa Ukraine ay nais na kontrolin ng Russia. Paulit-ulit, pinapatunayan ng mga Ukrainian, mula sundalo hanggang sibilyan, na mali si Putin. Kung gusto talaga ng Ukraine ang Russification, hindi sana sila naglaan ng 4 na taon na lumaban ng buong lakas para pigilan ng Russia sa kanilang mga plano. Ngayon, habang mas maraming teritoryo ang napapalaya ng Ukraine, nasasaksihan natin ang bagong yugto ng paglaban sa impluwensya ni Putin. Nagsimula na ang malawakang opensiba laban sa impluwensyang Ruso. Ipinapakita nitong mas matindi ngayon ang laban ng Ukraine sa Russia. Nakakatawang isipin, maaring nakakakuha ang Ukraine ng tulong sa laban para sa pag-alis ng impluwensyang Ruso mula sa pinaka-hindi inaasahang pinagmumulan, si Putin. Habang pinapalayas ng Ukraine ang impluwensya ng Russia, ang makitid na pananaw ni Putin sa digmaan ay natutulak sa mga desisyong sumisira sa pagkakakilanlan ng Russia. Sa loob ng 1 buwan, sunod-sunod ang tagumpay ng Ukraine laban sa Russia, nabawi ang malalaking teritoryo at natalo ang mga puwersa ng Russia. Hindi aksidente ang mga pangyayari. Ang Ukraine ay naging makapangyarihang puwersang pandigma sa pamamagitan ng inobasyon at mahusay na taktika, kaya napalaya ang mahahalagang bahagi ng frontline at napigilan ang plano ng Russia. Ibinahagi ni Commander-in-Chief ng Sandatahang Lakas ng Ukraine, Oleksandr Siersky, ang mga detalye sa isang post sa Facebook noong Abril 15, kung saan binanggit niyang nadlunsad ang Russia na mas matinding serye ng mga pag-atake bilang bahagi ng kanilang spring offensive. Ipinaliwanag ni Siersky paano tumugon ng Ukraine at ang epekto nito sa Russia. Kailangan nating maagaw ang estratehikong inisyatiba
Kaya nagsasagawa tayo ng aktibong depensa, sabi ni Siersky, bago ibalita kay Putin ang masamang balita. Noong Marso, nabawi ng ating tropang halos 50 kilometer kwadrado ng dating teritoryong inukupan ng kalaban. Ang mga tagumpay na yon ay bunga ng kontra-opensibang aksyon na ikinagulat ng Russia, habang nakatuon ang Ukraine sa pagbawi ng mga teritoryong bahagya lamang na hawakan ng Russia sa pamamagitan ng kanilang estratehiyang paglusot. Pumalpak ang plano ni Putin. Inisip niyang gamitin ang dami ng sundalo ng Russia para gawing gray zone ang mga nasakop na lugar. Pero nagkamali siya. Malakas ang pagbabalik ng Ukraine. Nagtatagumpay pa rin sila kahit pinalalakas ng Russia ang opensiba ngayong tagsibol. Hindi sana ganito kalala para sa Russia kung nakuha ng Ukraine ang tagumpay na ito matapos ang ilang buwang pagsulong ng Russia. Pero hindi ganoon ang nangyayari. Ang huling 50 kilometro kwadrado o 19 na punto, 3 milyang kwadrado ng napalayang teritoryo ay kasunod pa ng isang buwan kung kailan mas maraming lupa ang nabawi ng Ukraine. Matapos ang sunod-sunod na kontra-opensiba sa timog, nabawi ng Ukraine ang halos 300 kilometro kwadrado o mga 115 milyang kwadrado pagsapit ng Pebrero 20. Sa katapusan ng Marso, iniulat ni Siersky na bawi ng Ukraine ang 450 kilometro kwadrado o humigit kumulang 185 milyang kwadrado mula sa Russia sa kontra-opensiba na unay mukhang malawakan. Pero hindi pala. Ang kilos ng Ukraine ay estratehiko at tumutok lang sa ilang mahalagang sektor, tulad ng mapapansin mo kung itutuloy mong panuuri ng video. Ang mahalaga dito ay nakita ng Ukraine ang sunod-sunod na buwan ng malalaking tagumpay laban sa mga puwersa ni Putin. Noong Marso, kasabay ng pagbawi ng teritoryo, biglang tumaas ang namatay sa panig ng Russia. Iniulat ng Al Jazeera na naitala ng Russia ang pinakamataas na buwanang bilang ng kumpirmadong kaswalti dahil sa puwersa ng Ukraine noong Marso. Ayon sa Ukraine, dulot ito ng mas pinahusay na produksyon ng drone. Mas komplikado pa, pero simple ang pangunahing bilang. 35,350. 35,000. 351 Ruso ang namatay o nasugatan sa Ukraine nung buwan ding yon, nang mabawi ng Ukraine ang 50 square kilometer ng teritoryo. Tumaas ng 29% ang bilang ng nasawi at nasugatan kumpara Pebrero, na nagpapakitang may pagbabago sa Ukraine. Hindi na lang sila nagtatanggol na yon. Umuusad ang Ukraine sa aktibong depensa na mas maraming Ruso ang napapatay kaysa kailanman. Dagdag problema kay Putin, hindi nakakasabay ang recruitment ng Russia sa mabilis na pagkawala ng sundalo sa 2026. Planang ang Russia na mag-recruit ng 400,000 sundalo bago matapos ang taon. Malayo pa sila sa numerong yan. Sa ngayon, may average na 1,100 at 20 na bagong recruit kada araw ang Russia, na ayon sa Al Jazeera ay magre-resulta sa kakulangan ng 65,000 sundalo kumpara sa target nila pagsapit ng katapusan ng 2026. Mas kaunti ang sundalong na ipapadala sa harap, kaya humihina ang depensa ng Russia sa sinakop nilang teritoryo at mas nabibigyan ng pagkakataon ng Ukraine para sa kontra-atake. Kahanga-hangang nangyari noong Marso, pero maaaring simula pa lang ito ng mas malaking problema ng Russia sa kakulangan ng tao sa 2026. Dahil dito, nahihirapan ng Russia sa pagre-recruit, record na dami ng nasawi at nasugatan, at nababawi ng Ukraine ang maraming teritoryo. Pwede pa bang lumala ang sitwasyon para kay Putin? Ang maikling sagot ay, oo. Nangyayari ito habang inilulunsad ng Russia ang malaking opensiba na tagsibol na inaasahang magdudulot ng pagbagsak ng Donbas at pagangkin ng malalawak na teritoryo ng Ukraine. Tumindi ang mga pag-atake sa linya ng labanan dahil sa tagsibol na opensiba. Nagpapadala ang Russia ng sunod-sunod na mga sundalo patungo sa Konstantinivka, Lyman, Dnipropetrovsk at Zaporizhia, at papunta sa hanay ng mga lungsod na parang kuta sa Donetsk, habang sinusulod nito ang tanging estratehiyang alam ni Putin. Magpadala ng mga sundalong parang pambala sa kanyon sa depensa hanggang sa bumigay ang Ukraine. Matinding labanan din ang naiulat sa mga direksyon ng Oleksandrivka at Pokrovsk, kung saan ang huli ay isang lungsod na matagal nang inaangkin ng Russia na nakuha nila mula pa noong Disyembre. Ayon sa lohika, dapat mas maraming pag-atake ang magbigay ng mas maraming teritoryo sa Russia. Pero hindi ito nangyayari. Ang totoong nakikita natin sa buong harapan ay ang matinding pagbagal ng pag-usad ng Russia. Ayon sa Business Insider, sumusulong ang mga puwersa ni Putin ng 12.9 kilometro kwadrado o 5 milya kwadrado bawat araw noong Marso 2025. Pagkaraan ng isang taon, bumagal ang pag-usad sa 2.5 kilometro kwadrado o 1 milya kwadrado kada araw. Sa madaling salita, ang bilis ng pagsulong ng Russia ay bumagal ng 5 beses sa loob lamang ng isang taon. At para dagdagan pa ang sakit sa panig ng Russia,
Biglang gumanti ang Ukraine. Nakuha ng Ukraine ang momentum at nakakamit araw-araw na tagumpay na 4.66 kilometro kwadrado o 1.8 milya kwadrado bawat araw, halos doble na nakukuha ng Russia. Para sa Russia, simple lang ang ibig sabihin nito. Ganap na nabigo ang Spring Offensive. Ayon sa France 24, ang pagsusuri ng ISW ang nagbaon ng huling pako sa kabuong ng kampanya ng Russia noong Marso 2026. Kapag binilang ang mga pagsulong ng Ukraine laban sa Russia, ang Marso ang unang buwan sa loob ng 2 taon at kalahati ng mga nakuha ng Russia ay umabot lamang sa netong zero. Nahigitan ng Ukraine ang Russia. Napapahiya nito si Putin sa pamamagitan ng paglulunsad ng mas maganda at mas epektibong opensiba kaysa sa Russia sa mismong buwang inaasahan sanang simula ng tagumpay ng Russia. Hindi lang ito nakakahiya para kay Putin, kundi isang sakuna na nagpapakita kung gaano kainutil ang estratehiyang itapon lang ang tao sa problema, lalo na sa modernong digmaan na ginawa ng Ukraine na yon. Ang nakikita natin ngayon ay nagsisimula ng pumabor ang mga pangyayari sa Ukraine. At ganito ito nangyayari. Ang malinaw na sagot kung paano nagagawa ng Ukraine ang lahat ng ito laban sa militar ng Russia na may napakalaking kalamangan sa bilang ay dahil sa mga drone. Pwede nating sabihing mga drone lang ang dahilan at tapusin na doon. Pero sa totoo lang, mas marami pang dahilan kaysa doon. Mahalaga pa rin ang mga drone. Naalala mo ba ang bilang ng mga kaswalti noong Marso? 35,300 at 51 sundalong Ruso ang napatay o nasugatan. Ayon sa Euromaidan Press, 76% ng mga kaswalting yon ay dulot ng mga drone. Malaking pinsala ang dulot ng mga lumilipad at panlupang robot ng Ukraine sa opensiba ng Russia ngayong tagsibol. Kaya napapanatili ng Ukraine ang kanilang posisyon sa mga rehiyong tinatarget ni Putin habang sumusulong sa ibang lugar. Sa totoo lang, lalo pang lumalakas ang kalamangan ng Ukraine pagdating sa mga drone. Sa 2026, magpapadala ang UK ng mahigit 120,000 drone sa Ukraine, dagdag sa milyon-milyong drone na gawa ng Ukraine. Hindi rin maganda para sa Russia ang usapin ng long-range na drone sa digmaan. Sa matagal na panahon, sa isang larangan kung saan may malinaw na kalamangan ng Russia, ginamit ang mga long-range na drone para magdulot ng matinding pinsala sa mga lungsod at infrastruktura ng Ukraine. Mula, naging susi ang dami, gaya rin ng sa mga labanan sa lupa sa panig ni Putin. Gayunpaman, ang Marso ay nagmarka ng panibagong pagbabago sa bahaging iyon. Iniulat ng ABC News na nitong Marso, unang beses sa digmaan na mas maraming long-range drone ang pinakawalan ng Ukraine laban sa Russia kaysa kabaliktaran. Malaki ang agwat, 7,000, 300 at 47 na drone ng Ukraine, kumpara sa 6,000, 400 at 62 na drone ng Russia. Lalong lumala ang sitwasyon para kay Putin dahil sa bagong interceptor drones ng Ukraine na kayang pabagsakin ng mga Shahid ng mura. Kaya't umabot sa halos 70% interception rate laban sa Russian drones noong Marso. Mas kaunti ang drone na inilulunsad ng Russia kaysa sa Ukraine at mas mababa rin ang tagumpay nito sa mga drone kaysa sa mga nakaraang buwan. Ibig sabihin, hindi lang naging kalamidad ang Marso sa laban ni Putin. Ang focus ng Ukraine sa malalayong pag-atake ay unti-unting napapahina sa makinarya ng digmaan ng Russia. Sa loob ng Russia lamang, 76 na target ang tinamaan ng mga drone ng Ukraine, kabilang ang 15 pasilidad na may kaugnayan sa sektor ng pagpipino ng langis ng Russia. Lahat ng ito ay ginagawa upang pahinayan ng Russia sa mismong larangan ng labanan, maging sa pamamagitan ng pagsira ng mga kagamitang militar sa Russia tulad ng mga pasilidad ng produksyon o sa pamamagitan ng pag-agaw ng gasolina na ibinibigay ng Russia sa kanilang mga tropa at ibinebenta para kumita sa ibang mga bansa. Kaya naman naging napakalaki ng papel ng mga drone para sa Ukraine nitong Marso. Alam mo na siguro yan. Kapag pinag-uusapan ang tagumpay ng Ukraine laban sa Russia, madalas nababanggit ang mga drone bilang isa sa mga dahilan. Pero tandaan, isa lang ito sa mga dahilan. Sa likod ng sunod-sunod na pag-atake gamit ang mga drone, marami pang nangyayari sa likod ng mga eksena na nagbigay daan sa Ukraine para makamit ang malalaking tagumpay laban sa Russia. Pero bago tayo lumalim dyan, marami pang ganitong klase ng impormasyon na maaari mong malaman. Kung nakikinabang ka sa The Military Show, mag-subscribe sa channel. May isa pang sinabi si Siersky na dapat nakuha ang atensyon mo bukod sa pahayag tungkol sa 50 kilometrong kwadrado. Ginamit ni Siersky ang salitang aktibong depensa na mas malalim ang ibig sabihin kaysa sa inaakala ng marami. Ipinunto ni Siersky na nilalabanan natin ang dami ng Ruso sa pamamagitan ng kalidad ng operasyon ng mga Ukrainyano. Pinipilit ang kalaban na sumunod sa ating mga patakaran at lagi nating ipinagpapaliban ang kanilang mga takdang panahon. Sabi pa niya, ginagamit ng Ukraine ang mga pag-atake sa militar at industriya na kompleks ng depensa ng Russia
pati sa loob ng Russia at mga sinakop na teritoryo para pahinain ang kakayahan ng Russia sa pag-atake. Binanggit ni Mikhailo Fedorov, Ministro ng Depensa ng Ukraine, ang pangangailangang kunin ng Ukraine ang inisyatiba at mag-opensiba noong unang bahagi ng 2026. Noong Enero, sinabi ni Fedorov na magfo-focus ang Ukraine sa pagtaas ng bilang ng mga napatay na sundalo ng Russia na may target na 50,000, hindi na mababawi na kaswalti bawat buwan. Iyon, kasama ng sistematikong reforma sa militar ng Ukraine, nagkakaroon sila ng pagkakataong maagaw ang inisyatiba laban sa Russia na siyang nakikita natin ngayon sa labanan. Pero ang pagkuha ng inisyatiba ay hindi ibig sabihin na maglulunsad ang Ukraine ng malaking kontraopensiba sa 1,200 kilometrong linya ng harapan o humigit kumulang 745 milya. Mas matalino ang Ukraine kaysa roon. Ang dahilan kung bakit nagkaroon ng tagumpay ang Ukraine laban sa Russia noong Marso at Pebrero ay dahil gumamit ang Ukraine ng discarding kontra-atake na nakatuon sa bawat sektor. Ayon kay George Barros ng ISW sa Business Insider, hindi ito aksidente o dahil lang sa sitwasyon. May mga dahilan nito. Kapag inilalarawan kung paano pinahihina ng Ukraine ang depensa ng Russia sa mga mahahalagang sektor sa loob ng ilang buwan upang ihanda ang kanilang sarili para sa mga kontraopensiba na nakikita natin ngayon. Ipinapakita nito na natuto na ang Ukraine sa mga pagkakamali dati at naglunsad ng kontraopensiba laban sa Russia noong 2023. Hindi na tagumpay ang kontraopensiba dahil isa sa dahilan ay masyadong hinati ng Ukraine ang kanilang puwersa. Hindi na inuulit ng Ukraine ang pagkakamaling yun ngayon. Sa halip, tinitingnan nila ang mga lugar kung saan masyadong pinaghati-hati ng Russia ang kanilang puwersa at doon sila sumusugod. Simple lang ang ideya. Ang estratehiya ng paglusot ng Russia noong 2025 ay nagbigay daan para makuha nilang ilang teritoryo kahit kakaunti ang sundalong pumasok. Target ngayon ng Ukraine ang maliliit na grupong depensa at halata ang mga resulta. Kung saan mahina ang Russia, doon umaatake ang Ukraine at inilalunsad nila ang mga ataking ito habang pinananatili ang matatag na depensa sa mga rehiyong gustong-gusto talagang sakupin ng Russia. Ang depensang yon ay nagdudulot ng malaking kaswalti at lalo pang nagpapahina sa Russia dahil napipilitan si Putin ilipat ang tropa kahit hindi handa. Ang mga hindi naasahang paggalaw na iyon ay nagdudulot ng higit pang paghina at mas maraming pagkakataon para sa Ukraine na makapagabante. Oleksandrivka, na tina-target niyon ng Russia, ay isa sa mga sektor na yon. Isa pa ang Dnipropetrovsk, ayon sa Business Insider. Bago pa natin narinig ang mga kontraopensiba ng Ukraine noong 2026, nagpapahiwatig na ito ng kanilang gagamiting estratehiya. Papunta sa Kupiansk, sa Oblast ng Kharkiv, ginugol ng Ukraine ang pagtatapos ng Disyembre sa pagwasak ng tangkang pananakop ng Russia sa lungsod na yon. Pinabulaanan ng mga pahayag ni Putin at ng kanyang mga kasamahan na maaring gumagsak ang Kupiansk sa proseso. Iyon ang nagbigay sa atin ng maagang pananaw sa estratehiyang isinusulong ngayon ng Ukraine. Hinahayaan ng Ukraine na kunin ng Russia ang di mahalagang teritoryo habang nakatuon sila sa pagbawi ng mga estratehikong lugar na mahalaga sa pangmatagalang plano ng Russia. Sa Kupiansk, nabigo ng Ukraine ang tangka ng Russia na magpakita ng lakas, bagong negosasyong pangkapayapaan. Sa Oleksandrievka at Dnipropetrovsk, hinahara ng Ukraine ang pagtatayo ng buffer zone ng Russia para protektahan ang mga puwersya nito sa Donetsk at pinipigilan ang paglusob ng Russia sa Zaporizhia. Pagunlad ito sa operasyonal na pagpaplano ng Ukraine na nagpapakitang mas mahusay na nilang natutukoy ang layunin ng Russia at nakakakilos laban sa Russia sa mga lugar na hindi nito kayang depensahan. Sabi ng Business Insider, ang Delta system ng Ukraine, na isang malaking cloud-based na sistema para sa pamamahala ng labanan, na nagpapahintulot sa Ukraine na makitang real-time na datos mula sa mga drone at iba pang unit sa labanan, ay may malaking papel na ginagampanan. Patuloy na nakakatanggap ang Ukraine ng bagong impormasyon para sa operasyon nila at makikita ang pag-unlad ng kanilang pamumuno sa militar. Nabanggit na si Fedorov ay tumutulong sa pagbabago ng estruktura ng militar ng Ukraine. Lumilipat ang Ukraine sa isang core system na nagpapabuti ng koordinasyon sa pagitan ng mga unit at tumutulong sa pagpaplano ng mga operasyon. Nakikita na ang mga pagbabagong ito kasabay ng bagong focus ng Ukraine sa mid-range na pag-atake. Mas maraming tinatamaan ng Ukraine na mga target sa mga lugar tulad ng sinakop na Donetsk dahil nagpakilala ito ng bagong henerasyon ng mga drone na kayang lumipad ng mas malayo kaysa sa FPV drones at hindi kasing mahal na mga long-range drone na mayroon na sila. Nabanggit namin ang pag-target ng Ukraine sa mga air defense ng Russia na may layunin din. Ayon sa Kyiv Independent, sa pagitan ng Hunyo 2025 at Marso 2026,
Nagsagawa ang Ukraine ng 429 na pag-atake laban sa mga air defense system ng Russia. Ang mga pag-atake ngayon ang naglatag ng pundasyon para sa mga mid-range strike na nakikita natin ngayon. Ginagamit ng Ukraine ang mga pag-atake para targetin ang mga imbakan ng bala at Shahid drone storage ng Russia sa sinakop na teritoryo. Sinisira nito ang mga command center at mga pagtitipon ng tropa, kaya napipilitan ng Russia na magpadala ng mga frontline unit na kulang sa kailangan nila. Naging posible ito dahil naalis na ang air defense na dating nagpoprotekta sa infrastruktura ng Russia. Kaya nagkaroon ng ligtas na aerial corridor na magagamit ng Ukraine para sirain ang mga logistics at supply line ng Russia. Komplikado ang estratehiya ng Ukraine at kailangan ng koordinasyon. Ngunit, maaari itong ibuod ng ganito. Pinahihina ng Ukraine ang Russia mula sa loob para magbukas ng pagkakataon sa mga kontratake tulad ng noong Pebrero at Marso. Hindi tatapusin ng mga ito ang digmaan, pero hindi naman yon ang layunin. Lahat ng ito ay ukol sa aktibong depensa ayon kay Siersky. Kinukuha ng Ukraine ang mga teritoryo at estratehikong posisyon na nagbibigay daan dito upang maprotektahan ang iba pang mga sektor ng mas mahusay kaysa sa dati nitong kakayahan. Gamitin natin ang Donetsk bilang halimbawa. Ngayon na napalayanan ng Ukraine ang mga katimugang teritoryo na Balak gamitin ng Russia bilang buffer zone, maaari na itong simulan ang pagpapadala ng mas maraming sundalo paakyat sa hilaga at papasok sa reyon ng Donetsk. Kung gusto ng Russia kontrahin yon, kailangan itong ilipat ang mga sundalo na dati sanang ipadadala sa Donetsk papuntang timog. Sa alinmang kaso, humina ang mga pagtatangka ng Russia na sumulong sa Donetsk dahil kinuha ng Ukraine ang inisyatiba sa isang ganap na magkaibang bahagi ng labanan. May iba pang salik na nakakaapekto. Kapag akala ng Russia na intindihan na nila ang taktika ng Ukraine, laging may bagong sorpresa ang Ukraine kay Putin. Gamit na ng Ukraine ang mga underground na ruta para ilipat ang tropa at kagamit ang militar, ayon sa Kyiv Post. Walang dagdag na detalye ang outlet, pero alam nating nag-invest ang Ukraine sa paggawa ng tunnel network sa kanilang kill zone. Ginamit, at posibleng ginagamit pa rin ng mga tunnel para tambangan ang mga Rusong pumapasok ng palihim. Maaring malaki na ang underground network ng Ukraine para magamit ang tunnels bilang supply routes. Hindi yon inaasahan ng Russia. At yon ang mahalaga. Ang bilis at inobasyon ang pangunahing kalamangan ng Ukraine laban sa Russia. Habang nag-uusap tayo, sinisikap ng Ukraine na i-integrate ang R&D sa mga unit militar na lumalaban sa Russia, ayon sa Center for Strategic and International Studies. Dagdag pa nito, nakagawa rin ng Ukraine ng mas mahusay na sistema ng pagsasanay para sa mga operator ng air defense nito, na lahat ay nagbubunga ng paggamit ng Ukraine sa teknolohika nitong kalamangan upang saktan ng Russia. Ayon kay Siersky, hindi humihinto ang militar ng Ukraine. Bawat buwan, nagsasagawa ang militar ng Ukraine ng mga pagsusuri sa mga operasyon ng labanan na kanilang inilulunsad, na ginagamit nila upang pinuhin ang kanilang mga taktika at alamin kung paano pa sila mapapabuti. Koordinasyon sa lahat ng antas ng pamunuang militar. Sa madaling salita, laging naghanap ng paraan ang Ukraine para gumaling pa. Kontento sana si Putin na makipagdigma gamit ang mga taktikang ilang dekada ng tanda. Hirap pa rin mag-adapt ang Russia hanggang ngayon. Oo, gumagamit ito ng mga drone laban sa Ukraine. Pero bukod doon, sinusunod pa rin ng Russia noong 2026 ang kaparehong estratehiya ng pag-ubos ng lakas na ginamit ito noong 2022 at nagsisimula ng gumuho ang estratehiyang yon. Kaya kapag sinasabi nating ang muling pagbawi ng Ukraine ng 50 kilometro kwadrado ng teritoryo mula sa Russia ay isang hindi kapanipaniwalang tagumpay, hindi lang natin tinutukoy ang mismong teritoryo. Mahalaga yon, pero mas mahalaga para sa Ukraine na ang mga tagumpay na ito ay bunga ng kakayahan ng bansa na patuloy na umangkop at umunlad. Ang pananakop ni Putin, gaano man ito kalupit, ang nagbunsod sa Ukraine na maging isa sa pinakamalalakas na puwersang militar sa mundo. Nagsimula na ang pagganti. Ang Ukraine na ngayon ang may buwelo, habang nababawi nito ang teritoryo at napapatay ang mga sundalong Ruso sa naitalang pinakamataas na bilang. Ang tagsibol ng 2026 ay inaasahan sanang magsisimula ng huling pag-atake para sa tagumpay ng Russia. Sa halip, nagmumukha itong simula ng tuluyang pagtatapos ng Ukraine sa pananakop ng Russia. Sinabi nila ng Ukraine ay matatalo sa digmaan. Hindi maiwasan iyon dahil malaki at makapangyarihan ang Russia. isang militar na superpower. Laban sa Mino na kailangan. Ang kanluran, para bigyan ng sarili ng tsansang mabuhay ng lampas 1 o 2 buwan. Malaki nang ipinagbago ng mga bagay. Dalubasa na ang Ukraina sa digmaan at napakalakas na kaya, kailangan pa ng US ang tulong nito sa Iran. Ang bansang dating umaasay ngayon, handa nang maging maasahan ng mga kaalyado sa lahat ng aspeto ng makabagong digmaan. Nagbigay ng pahayag si Volodymyr Zelensky, Pangulo ng Ukraina. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng Ukraina,
Ang tapang ng mga mandirigma at tibay ng mga mamamayan ay nasusuportahan na ng sapat na armas para ipagtanggol ang bansa laban sa pag-atake ng Russia, ayon kay Zelensky sa araw ng mga gumagawa ng sandata ng Ukraina noong Abril 13. Ang ibig sabihin nito ay pinagsama ng Ukraina ang suporta na natanggap nito mula sa napakaraming kaalyado mula ng salakay ni Putin, kasamang pag-unlad ng sariling industriya ng depensa at naging isang makapangyarihang bansa na kinatatakutan noon pa man ni Putin na magiging ganito. Ngayon, pinakamalakas ang Ukraina sa kasaysayan nito. At agad itong ipinapahayag ni Zelensky sa mundo. Hindi ito ang unang beses na sinubukan ng Rusya na wasakin ang pagkakabansa at kalayaan ng Ukraina, ayon sa Pangulo ng Ukraina tungkol sa pananakop ng Rusya sa kanilang teritoryo. Dagdag pa niya, Ngayon mas matatag at mas malakas na ang mga Ukrainian kaysa dati. Mas malakas kaysa noong 2014 ika-20 siglo at kahit anong naunang panahon. Para sa iba, tila walang laman ang mga salitang ito. Gusto ni Putin na ito ang marinig ng mundo kay Zelensky. Matagal nang pinalalabas ng presidente ng Rusya na ang Rusya ay isang kapangyarihang walang, hindi nasasakop at sasakupin ang Ukraine. Anumang araw na ngayon. 4 na taon na, pero hindi pa rin dumarating ang sinasabing anumang araw na. Gayunpaman, patuloy pa rin ikinukwento ng Rusya ang sarili nitong kwento ng pagiging makapangyarihan. Noong katapusan ng Marso, binigyan ni Putin ng 2 buwang ultimatum ang Ukraine na lisanin ang Donbas, kundi sasakupin ito ng Rusya. Matagal nang sinusubukan ng Rusya ito, ngunit hindi pa nagtatagumpay. Kailangan pa nitong pabagsakin ang buong linya ng mga kuta. Ang realidad na nakikita natin sa aktual na sitwasyon ay kung anong sinasabi ni Zelensky tungkol sa Ukraine ay siya rin naging kalagayan nito ngayon. Kitang-kitang resulta. Noong Marso, kahit inilunsad ng Rusya ang Spring Offensive para pabagsakin ang Donbas, pagsapit ng katapusan ng 2026, natalo pa rin sila ng Ukraine sa lahat ng mahahalagang aspeto. Sa long range, na-intercept ng Ukraine ang halos 70% ng drone at karamihan ng missile ng Rusya. Dahil isa lang sa 10 drone ng Rusya ang tumatama, nanaig ang Ukraine sa long-range attacks sa unang pagkakataon mula simula ng digmaan. Nagpakawala ang Ukraine ng 885 mas maraming deep strike drone sa Rusya kaysa sa inilunsad ng Rusya sa Ukraine noong Marso, na umabot sa nakakagulat na kabuuang 7,347 na katumbas ng 237 unmanned aerial vehicles na umaatake sa teritoryo ng Rusya araw-araw. Sunod-sunod na bumagsak ang mga record nitong Marso. Noong Marso 17, natala ang Rusya ng pinakamataas na kaswalti sa 2026 ng 1,700 at 10 sundalo ni Putin ang napatay ng Ukraine. Pagsapit ang katapusan ng buwan, umabot sa 35,351 ang bilang ng mga sundalo ng Rusya na napatay o nasugatan, na siyang pinakamataas na bilang ngayong taon at isa sa pinakamataas na buwan ng tala sa mahigit 4 na taon ng labanan. Noong Abril, lumampas sa 1.3 milyon ang kabuuang kaswalti ng Rusya. At sa Donetsk, na bahagi ng Donbas na patuloy pang sinusubukang agawin ng Rusya mula sa Ukraine, nasa posisyon na ngayon ang mga puwersa ni Putin na nawawalan sila ng 316 na sundalo para sa bawat 1 kilometro kwadrado ng Ukraine na kanilang nakakayang angkinin, nakatumbas ng 0.38 milya kwadrado. Ang Rusya ay nawawalan ng halos 900 sundalo kada 1 milya kwadrado na nasasakop nila. Hindi naman sila nakakakuha ng marami. Noong Marso, walang anumang teritoryong nakuha ang Rusya. At ito ang unang pagkakataon na nangyari yon sa loob ng 2.5 taon. Bawat pagsulong na nagawa ng Rusya ay natapatan ng sariling mga pagsulong ng Ukraine. Kaya nauwi ito sa pagkawala ng mahigit 35,000 sundalo ng Rusya nang walang anumang pag-usad. Ito ang mga resulta na nakakamit ng Ukraine na yon na mayroon na itong lahat ng kailangan nito para ipagtanggol ang sarili. Sa ilang minuto, ipapaliwanag namin kung bakit dapat tutukan ng mabuti ng Estados Unidos ang ginagawa ng Ukraine dahil maaring ang Ukraine ang maging mapagpasyang salik sa Iran. Pero bago tayo makarating dyan, marami pang sinabi si Zelensky tungkol sa pagbabagong anyo ng Ukraine bilang isang puwersang militar na higit na may kakayahang ipagtanggol ang sarili laban sa Russia. Ngayon, hindi na sensational ang ating diplomatikong hakbang. Pero lagi itong makatarungan at magandang balita. Ngayon, binago ng ating mga Ukrainian drone ang mga pamamaraan ng pakikidigma. At kung dati dami ng artilyera ang nagdedesisyon ng lahat, ngayon ay walang duda ng tapang ng mga sundalo at ang lawak ng paggamit ng drone ang nanginghibabaw sa labanan, pahayag ng Pangulo ng Ukraine. Dagdag pa niya, nakabuo ng Ukraine ng sarili nitong mga electronic warfare o EW system at ang mga nagawa ng bansa hanggang ngayon ay higit pa sa paglalagay nito sa patas na antas laban sa Russia. Nakakamit na ngayon ng Ukraine ng pagkakapantay-pantay sa mga kaalyado nito. Ang nagbibigay sa Ukraine, tumatanggap na rin ngayon mula rito.
Habang bumubuo ng bagong estratehiya laban sa ballistic missiles ng Russia, pinapalakas din ng Ukraine ang mga pakikipagtulungang pandepensa sa mga kaalyado sa Europa at sa iba pang lugar. Marami na sa Europa ang nag-iisip tungkol dito, sabi ni Zelensky ukol sa banta ng ballistic missiles ng Russia. Hindi na dapat ikagulat, ang mga kilos ng Russia sa Ukraine ay nagdulot ng haka-haka sa Europa na gusto ni Putin at ng kanyang mga kasamahan na ituon ng pansin sa Europa at sa mga bansang kasapi nito sa NATO kung manalo sila sa digmaan sa Ukraine. Mahalaga ang mga balistikong misil sa anumang pag-atake ng Russia laban sa isang bansang Europeo. Para kay Zelensky, ito ay oportunidad para sa Ukraine at mga kaalyado sa Europa na magtulungan sa paggawa ng panlaban. Sinabi ni Zelensky na maaring ang Ukraine ang maging leader na ito habang tinatalakay ang proyekto ng ballistic missile. At muli, may mga ebidensya si Zelensky para patunayan na kayang umangat ng Ukraine bilang isa sa mga pangunahing tagapagtanggol, hindi lang ng Europa, kundi pati ng mga bansa sa labas ng kontinente na apektado ng mga kilos ng Russia at ng mga bansang sumusuporta sa layunin ni Putin. Ramdam namin ito ngayon dahil maraming bansa sa Europa, Gitnang Silangan, Gulpo, Asya at Afrika ang interesado sa sandata at karanasan ng militar ng Ukraine para sa kanilang depensa, ayon kay Zelensky. Nilinaw niyang may modelo na ang Ukraine para dito. Tatalakay natin ang modelong yon mamaya. May isang bagay sa sinabi ni Zelensky doon na nagpapakita ng isa pang palatandaan na kailangan ng US ang Ukraine para tumulong sa usapin ng Iran. Dalawa lang talaga. Nakikipagtulungan ng Ukraine sa mga bansa sa Gulpo at Afrika. Matapos ilunsad ng US ang Operation Epic Fury laban sa Iran, isinara ng Iran ang Strait of Hormuz at nagpadala ng mga drone sa mga karatig bansa sa Gulpo. Daan-daang Shahid, drone ng Iran ang inilunsad. At ito mismo ang mga uri ng drone na natatanggap ng Russia at ginagamit nila bilang batayan para atakihin ang Ukraine. Nakagawa na ang Ukraine ng mga panlaban sa mga drone na ito, kabilang na ang mga murang interceptor, na isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit napakataas ng rate ng pag-intercept ng Ukraine sa mga drone na yon. Napansin na ito ng mga bansa sa Gulpo. Lumagda ang Ukraine ng mga kasunduang tatagal ng isang dekada sa Qatar, Saudi Arabia at United Arab Emirates. Napawang nais gamitin ang mga sandatang ginagawa ng Ukraine upang maprotektahan ang kanilang sarili laban sa Iran. Mas lumalalim pa ito. Noong Marso, sinabi ni Zelensky na nagpadala ang Ukraine ng mahigit 200 anti-drone experts sa Gitnang Silangan bilang bahagi ng kanilang defense agreements. Higit pa sa pagsasanay ng mga bagong kaalyado ng Ukraine sa Gulpo, ang ginagawa ng mga eksperto na yon. Ibinunyag ni Zelensky na direktang sangkot ang mga sundalong Ukrainian sa pagsira ng Russian Shahid drone, kaya tumutulong silang ipagtanggol ang Gulpo laban sa Iran. Tungkol naman sa Afrika, ibinalita ng RFI na may 3 base na ngayon ng Ukraine sa loob ng Libya, na maaaring ginamit nila para magsagawa ng mga pag-atake laban sa mga asset ng Shadow Fleet ng Russia sa dagat Mediterranean. Muli, lahat ng ito ay dahil sa kung ano ang kayang pagpalit ng Ukraine. Ang drone knowledge at armas ay mahalagang kalakal na ginagamit ng Ukraine para magkaroon ng mga relasyon na hindi sana nila makukuha kung hindi sila pinilit ni Putin na maging isang kapangyarihang militar. Russia lang may kasalanan dito. Ang digmaan na inaasang matatapos sa loob lang ng ilang araw ay tumagal ng taon. Kaya naging kaya ng Ukraine na hindi lang ipagtanggol ang sarili laban sa Russia, kundi makipagtulungan at tumulong pa sa iba. Naging posible ito dahil sa G2G o government-to-government na modelo ayon kay Zelensky. Sa ganitong uri ng mga kasunduan, inuuna ng Ukraine ang pagtitiwalaan muna ang pamahalaan ng mga katuwang, saka na lamang sinusundan ng iba pang mga bagay. Ang mga kontrata sa pagitan ng mga negosyo sa loob ng nasabing bansa ay pinag-uusapan lamang kapag may naitatag ng intergovernmental na balangkas, na siyang nakikita natin ngayon sa Gulf, Libya at maraming bansa sa Europa. May modelo ang Ukraine, may mga sandata ito, at handa itong ibahagi ang mga iyon upang matulungan ng mga katuwang nito. Dito pumapasok ang US. Sa mayon, ang US ay kasangkot sa digmaan kontra Iran na nagdudulot ng mga problemang kayang solusyonan ng Ukraine. Kailangan ng US ang Ukraine sa Iran. Bago namin ipaliwanag, paalala na pinapanood mo ang The Military Show. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, na yun na ang tamang panahon. Kaya kailangan ng US ang Ukraine. Bakit? Kailangan muna nating talakayin ang ilang mabilisang background bago natin talagang sagutin ang tanong. Noong Abril 13, inanunsyo ng US ang blockade sa Strait of Hormuz, matapos mabasag ang tigil putukan sa Iran. Sabi ng US, hindi hihinto ang Iran sa nuclear program nito, kaya plano nitong gamitin laban sa Iran ang mahalagang bentahe na hawak ng Iran sa buong Operation Epic Fury. Ibang ibig sabihin ng blockade ng US kumpara sa ginawa ng Iran. Gumagamit ang Iran ng mabilis na bangka, samantalang ang US ay gumagamit ng mga barkong pandigma.
At kahit na ang pagkakaibang ito sa lakas ng hukbong dagat, ay dapat mga hulugan na kayang-kaya ng US na i-blockade ang mga daungan ng Iran, nagdudulot din ito ng mga problema. Una sa lahat, Mas malalaking target ang mga barkong pandigma kaysa sa mga mabilis na bangka. Kapag kailangang manatili ng matagal sa iisang lugar ang mga barkong yon, gaya kapag ginagamit ang mga ito upang magpatupad ng blockade, nagiging vulnerable sila sa mga Shahid drone ng Iran. Bukod pa rito, ang katotohanang nagawa pa nilang lumikha ng blockade ay nagpapakita na muling umiinit ang digmaan laban sa Iran. Nagbanta si Pangulong Donald Trump na pasasabugin ang sinumang umatake sa barko ng US, na nagpapakitang handa siyang maglunsad ng airstrike, dahilan kaya umatake ang Iran sa mga kapitbahay nito sa Gulpo. Nakipagpartner ang mga estado sa Gulpo sa Ukraine dahil may dahilan sila. Ngayon, dapat gawin din ng US ang parehong bagay para sa mismong dahilan na yon. Isa sa pinakamalaking banta ng Iran sa mga kalaban tulad ng US ay ang kanilang Shahid drone. Alam na ito ng US noon pa sa simula ng Operation Epic Fury at humingi na ito ng tulong sa Ukraine noon. Ayon kay Zelensky, ganun nga. Noong Marso 5, sinabi ng presidente ng Ukraine na may mga kahilingan mula sa panig ng Amerika na tulungan sila sa pagharap sa mga Shahid drone ng Iran. Kaya nagbigay ng utos si Zelensky sa mga espesyalista ng Ukraine na magbigay ng anumang kinakailangang tulong para matulungan ng US at ang mga kaalyado nito sa Gulf na labanan ang mga pag-atake ng Iran. Noon, bukas si Trump sa alok at nagsabing, "Tatanggapin ko ang tulong mula sa kahit anong bansa." Nakita ng Ukraine ang tsansang makipagpalitan. Interceptor drones, kapalit ng mga Patriot missile para depensa laban sa ballistic missile ng Russia. Ang naging reaksyon ni Trump sa kahilingang yon ay tanggihan ng tulong mula sa Ukraine. Ngayon, habang umiinit ang sitwasyon sa Strait of Hormuz at pinapapwesto ang mga barkong pandigma ng US sa mga posisyong nagiging vulnerable sa mga Shahid drone, kailangang tanggapin ng US na kailangan nila ang Ukraine. At may 5 dahilan kung bakit. Una, ay isang bagay na ilang beses na nating nabanggit. Ang Ukraine ang naging pandaigdigang eksperto sa drone warfare. Alam ito ng mga bansa sa Gulpo, kaya naman pumipirma sila ng mga 10 taong kasunduang pangdepensa kasama ang Ukraine. Ang mismong mga Shahid drone na ginagamit na yon ng Iran laban sa US, sa mga base nito, at malamang pati na rin sa mga barkong pandigma ng Amerika, ay mga sandatang matagal nang hinaharap ng Ukraine sa halos buong panahon ng digmaan. Nagbigay ang Iran ng mga Shahid sa Russia, kaya tinuturing ng Ukraine na kasabwat ang Iran sa krimen ng agresyon laban sa Ukraine, ayon sa kanilang kagawaran ng ugnayang panlabas. Ibig sabihin, napilitan ng Ukraine na humanap ng mga panlaban sa mismong mga sandatang kailangang malabanan ng US. Isa sa mga hakbang na yon ay interceptor drone, at sila ang pangalawang dahilan kung bakit kailangan ng US ang Ukraine sa ngayon. Sabi ng American Foreign Policy Council, ang Ukraine ay pinaunlad ang teknolohiya ng mga interceptor drone habang nakikipagdigma sa Russia. Ngayon, hasa na ng Ukraine ang teknolohiyang ito. Ang maliliit na interceptor drone ay gumagamit ng kinetic energy at minsan maliliit na warhead para pabagsakin ang mas malalaking Shahid drone. Noong Enero, nag-deploy ang Ukraine ng 40,000 interceptor, patunay ng kakayahan nilang gumawa ng mga sandatang depensa sa malaking produksyon. Patunay din na kaya ng gumawa ng Ukraine ng 1,500 interceptor drone kada araw na nagre-resulta sa 45,000 kada buwan. Malaki ang posibilidad na makakagawa pa ito ng mas marami kung makakaroon ito ng puhunan mula sa isang bansa tulad ng US. May kakayahan at kagamitan ng Ukraine na kailangan ng US sa Iran na yon. Ikatlong dahilan kung bakit kailangan ng US ang Ukraine ay tama ang presyo. Sabi ng konseho, nasa 300 hanggang 1,000 at $200 lang ang halaga ng paggawa ng interceptor drone sa Ukraine. Maliit lang yan kumpara sa defense budget ng US. Kahit idagdag ang export fee ng mga interceptor drone ng Ukraine sa US, mas mura pa rin ito kaysa sa mga Patriot missile na gamit ng US laban sa Shahid drone ng Iran. Epektibo ang mga missile, pero bawat isa ay nagkakahalaga ng $4 milyong, masyadong mahal laban sa mga Iranian drone na $20,000 hanggang $50,000 lang ang halaga. Mas mahal pa ang interceptor drone ng Amerika tulad ng Lucas, kumpara sa napatunayang solusyon ng Ukraine. Halos pareho ang presyo ng Lucas drone at Shahid. Ang Ukrainian interceptor ay maaring hanggang 66 na beses na mas mura kaysa sa pinakamurang Shahid. Diyan tayo dadako sa ika-4 na dahilan kung bakit kailangan ng US ang Ukraine laban sa Iran. Higit pa sa paggawa ng murang interceptor drones ang Ukraine. Mapapansin mo na yon dahil sa mga komento ni Zelensky tungkol sa kung gaano ka-epektibo ang industriya ng depensa ng Ukraine at kung gaano karaming mga kaalyado ng Ukraine ang naghahanap ng iba't ibang uri ng armas mula sa Ukraine.
Lagyan natin ng numero, ang inobasyon ng Ukraine. Noong Abril 14, iniulat ng United, 24 media na ipinakita ni Zelensky sa video ang 56 na sistema ng armas na gawa mismo ng Ukraine. Sa 56 na yon, 31 ay mga drone, 7 ay mga sistema ng missile, 4 ay mga kagamitan para sa electronic warfare, at 6 ay mga robotic ground platform. Kasama sa iba pang inobasyon ang 4 na bagong armored vehicles, 3 unmanned naval systems, at 1 mobile air defense turret. Isipin mo muna ang listahang ito ng mga sandata na halos bawat isa ay pwedeng gamitin ng US laban sa Iran. Bukod sa mga interceptor, pwedeng gamitin ng US ang mga Ukrainian drone para atakihin ang mga posisyon ng Iran at mga fast boat at mag-deploy ng mga sistemang pandagat na walang tripulante laban sa mga bangkang iyon. Malaking tulong ang mobile air defense units na idadagdag sa depensa ng mga warship ng Amerika para mapanatiling ligtas ang mga ito sa Strait of Hormuz. Innovator ang Ukraine na makakatulong sa US laban sa anumang banta ng Iran. Pero mas mahalaga pa riyan, at marahil mas critical kaysa sa anumang ibang dahilan kung bakit kailangan ng US ang Ukraine na nabanggit natin, ay dahil ang Ukraine ay nagbibigay sa US ng isang bagay na halos walang ibang kaalyado ang kayang ibigay. Suporta para sa Operation Epic Fury. Madalas ireklamo ni Trump na ayaw makialam ng mga kaalyado ng Amerika sa NATO sa pagbubukas ng Strait of Hormuz o sa digmaang sinimulan ng US laban sa Iran. Hindi nandoon ang NATO noong kailangan natin sila, at hindi rin sila nandoon kung kakailanganin natin ulit sila. Malakas na sinabi ni Trump matapos ang isang pagpupulong kay NATO Secretary General Mark Rutte noong 8 ng Abril. Kung totoo man yan o hindi, ay pinagdedebatehan pa. Hanggang ngayon, ang US lang ang tanging bansa na ipinairal ng NATO ang Article 5 ng Charter nito, na ginawa para makatanggap ng direktang tulong ng US mula sa mga kaalyado nito sa NATO matapos ang mga pag-atake ng terorista noong Setyembre 11. Marami sa mga kaalyadong yon ang nakidigma, una sa Iraq at pagkatapos sa Afghanistan para tulungan ng US. Pero yan ang sinasabi ni Trump, at ipinapakita nito na hindi nakukuha ng US ang tulong na inaasahan sana nila nang inilunsad nila ang Operation Epic Fury. Gustong tumulong ng Ukraine, at mas galit ito sa Iran kaysa ibang US allies dahil sa pagbibigay ng Iran ng Shahid drone sa Russia. Pebrero 28, sa araw ng paglulunsad ng US ng Operation Epic Fury, nag-post si Zelensky sa X para ipahayag ang kanyang opinyon. Sinabi niya na gumamit ang Russia ng higit 57,000 Shahid-type drone laban sa Ukraine na nakuha nila mula sa Iran. Mahalaga ang matatag na kilos ng Estados Unidos dahil kapag determinado sila, humihina ang mga kriminal sa mundo. Dapat ding maintindihan ito ng mga Ruso, ayon kay Zelensky, na naniniwalang makakamit ang kapayapaan sa gitnang silangan sa tulong ng Amerika. Maaring oportunistiko yon. Ito na siguro ang pinakamalakas na pahayag ng suporta na natanggap ng US para sa Operation Epic Fury mula sa bansang di kasali sa digmaan. Ano pa ang hinihintay ng US? May panlaban na ang Ukraine sa Shahid drone ng Iran. Mas mura nitong nagagawa ang lunas kaysa ibang bansa. At isa na ito sa pinakamakabagong kapangyariang militar sa mundo. Mahalaga, nais ng Ukraine tumulong sa US. Dalubasa ang Ukraine sa bagay na pinakakailangan ng US. Handa na itong tumugon sa panawagan ng Amerika, gaya ng ginawa ng US noong lubhang nangangailangan ng Ukraine. Ang tanging hadlang na tila nakaharang ay ang administrasyon ni Trump. Ngunit marahil ang kaalaman ng Ukraine sa ibang larangan ay maaari makumbinsi ang US na bumuo ng isang pakikipagtulungan. Dahil hindi lang armas ang mayaalok ng Ukraine. May planong pangdigma si Putin para sa 2026, kasama ang pagbagsak ng Donbas at pagsakop sa teritoryo sa kaliwang pampang ng Ilog Dnipro. Lahat ng ito ay inaasahang mangyayari, habang ang hindi mapipigil ang pag-usad ng Russia ay magdudulot ng pagbagsak ng mga puwersa ng Ukraine sa ilalim ng presyo ng Russia. Pero ang mga planong yon ay nagkawatak-watak na. Kinukuha na ng Ukraine ang kontrol dahil nabaliktad na nito ang sitwasyon. Inakala ng Rusya na matatapos ang digmaan sa 2026 ngunit Ukraine ang magwawagi dahil inuubos ni Putin ang sundalo kaysa mapalitan. Plano ng Rusya ay puro pag-usad. Nakapagtipon si Putin ng 700,000 sundalo sa Ukraine na may layuning sumulong pa sa bansa sa 2026 sa iba't ibang direksyon. Mahalagang target ang Ilog Dnipro. Gusto ni Putin na makalapit ang mga tropa ng Russia hanggat maaari sa kaliwang pampang ng ilog na iyon at marahil ay makarating pa sa puntong maaari na nilang tawirin ito. Mataas sa listahan si Donetsk. Nakatuon si Putin sa maalamat na linya ng mga kuta at nais itulak ng Russia ang puwersa nila papunta sa Sloviansk at Kramatorsk. Malaki ang kahalagahan nito para sa Russia. Habang papalapit sila sa pagkuha ng mga lungsod na iyon, mas napapalapit din sila sa pagkuha ng Donetsk at, dahil dito, ng buong reyon ng Donbas.
Iyan ang naging susi sa lahat ng usapang pangkapayapaan na naganap sa pagitan ng Ukraine at Russia hanggang ngayon. Pero may iba pa. Lubang ambisyoso ang mga plano ni Putin para sa 2026. Bukod sa dalawang pangunahing target, sisikapin ng Russia na patatagin ang kontrol sa baybayin ng Black Sea para mapadali ang pagsakop ng Donetsk. Maari ring mabawasan ang pressure ng Ukraine sa Crimea at Black Sea Fleet. Napilitang umatras sa walang silbing sulok ng Novorossiysk buong pananakop. Hindi na epektibo yon dahil may mas malalaki at mas magagandang drone ang Ukraine na ginagamit nilang atakihin ng base. Tulad nung Marso 2 nang pinsalain nilang 2 barkong pandigma ng Black Sea Fleet sa Novorossiysk. Tuloy-tuloy ito dahil nais ng Rusya tapusin ang pagsakop sa Luhansk, isang mahalagang bahagi ng Donbas na kailangang bumagsak kasabay ng Donetsk. Sabi ng Rusya, kakasakop lang nila sa Luhansk, pangatlong beses na simula ng pananakop sa Ukraine. Iniulat ng Institute for the Study of War, ISW, noong Abril 1 na inihayag ng Ministry of Defense ng Rusya na nasakop na nila ang buong Luhansk. Pero kahit ito na ang ikatlong beses na inangkin ito ng Rusya, at ayon sa ISW, ay kontrolado nga nilang 89%, 84% ng Luhansk. Hindi pa rin tuluyang bumagsak ang buong oblast. Ang Nadia at Novoye Rivka, na parehong nasa silangan ng Burova, ay nananatili pa ring mga lugar na hindi pa nasasakop. Malamang, nais ng Rusya sakupin ang mga pamayanang iyon para sa ika-4 na beses ipahayag na bumagsak na ang Luhansk. Baka sa ika-4 na beses magtagumpay na sila. Gusto pa rin ng Rusya na gumawa ng buffer zone mula Chernihiv, Sumy hanggang Kharkiv Oblast para protektahan ang mga hangganan nito laban sa posibleng kontrapagsalakay ng Ukraine. Kasama rin sa agenda ang pagsulong sa Zaporizhia at Huliapola. At ang una rito ang inaasahang makakagawa ang Rusya ng pangalawang buffer zone para pigilan ang paglusob ng Ukraine mula timog papuntang Donetsk. Hay, malalaki ang mga planong yan at kailangan ng Rusya ang lahat ng lakas tao nila para maisakatuparan. Si Putin ay kasing ambisyoso pa rin mula simula ng espesyal na operasyong militar. Sinimulan na ng Rusya ang opensibang pangtagsibol na magtatagal hanggang tag-init at taglagas at inaasahang makakamit ang lahat ng layunin nito. Pero ito ang totoong problema. Nabigo ang operasyong iyon na sakupin ng Kyiv at ang mga pinakabagong plano ay nagkakagulo na rin bago pa man maisakatuparan ng Rusya. May nagbago para sa Rusya. Habang sinusubukan nitong ipakita ang sarili bilang isang makapangyarihang puwersa sa labanan, ang totoong nakikita natin ay isang ganap na pagbabago ng agos. May plano man si Putin, mas lamang ang Ukraine. Nabigo at winasak ng Ukraine ang plano ng Rusya. Para kay Putin, inasahan niyang matatapos ang digmaan sa 2026. Ngunit, yun din ang taon na maaring maranasan ng Rusya ang pinakamalaking pagkatalo sa labanan. May sariling plano ang Ukraine para kontrahin ang kilos ng Russia at sabay inihahandang pagbawi ng kanilang teritoryo kahit sinusubukan ng Russia na sumulo. Maaring ibud ang planong iyon sa 4 na salita: pagpapagod, pagpapanatili, pagpapalakas, at pag-atake. Ayon kay komandante ng Sandatahang Lakas ng Ukraine, Oleksandr Syrskyi, ipinaliwanag niya sa ICTV ang kontraplano ng Ukraine laban sa Russia. Sa 2026, gagawin ng Ukraine ang lahat para mapanatili ang teritoryong target ng Russia na pangunahing bahagi ng plano. Ayaw ng Ukraine mawala ng teritoryo. Bawat isinusukong lupa sa Russia ay nilalapit si Putin sa layunin niya. Sa pagpapanatili ng teritoryo, natatapos ng Ukraine ang ikalawang bahagi ng plano, ang pagkapagod ng puwersa ng Rusya. Maliwanag ang lohika. Madalas nang ipinakita ni Putin at mga kasama na ang estratiya nila ay magpadala ng tao at baka laban sa depensa ng Ukraine hanggang bumagsak ito. Habang matagalan ang depensa ng Ukraine sa teritoryong inatake ng Russia, mas maraming tao at kagamitan ang nasisira na nadilimita sa lakas militar ng Russia. Ang mga pag-ataking malayuan ay bahagi ng estratehiya ng Ukraine para sirain ang makinarya ng digmaan ng Russia mula sa loob. Pero ang bahagi 3 at 4 ng estratehiya ng Ukraine ang talagang game changer para sa kanila. Plano ng bansa na magtatag ng reserba habang kontrolado ng militar ang mga posisyon. At gaya na malalaman mo sa lalong madaling panahon, ang mga reserbang yon ay higit pa sa simpleng pagbuo ng malaking hukbo ng mga sundalo. Pagkatapos, naroon ang bahagi ng pag-atake. Ayon kay Syrskyi, target ng Ukraine ang pinakamahinang bahagi ng Russia kahit saan sa linya ng labanan. Palalayain ng Ukraine ang maraming teritoryo hanggat kaya nila para sa 2 dahilan. Una,
Ang pagpapalaya ng teritoryo ay nagpapalakas sa Ukraine sa digmaan. Ayon kay Siersky na nagsabing, sa ngayon, ang kalaban ay sumusunod sa mga patakaran natin. Napipilitan sila mag-adjust at ituon ang lakas kung saan tayo sumusulong. Iyan din ang dahilan kung bakit mas marami ang teritoryong nababawi ng Ukraine kaysa kayang hawakan. Na sumisira sa plano ni Putin at pumipilit sa Russia na magpadala ng puwersa sa di inaasahang harapan. Itong napapahina sa opensiba ng Russia na may mga layuning itinakda ni Putin. Meron tayong dalawang bansa na may magkaibang plano. At dito na nagiging masakit para kay Putin. Ang plano ng Russia ay puro salita lang, kasunod ng ganap na pagkawasak ng bawat naunang pangtatangka na gawing praktikal ang planong yon. Pagdating naman sa plano ng Ukraine, naisa katuparan na ito at makikita natin ito sa buong larangan ng labanan habang tayo nag-uusap. Simulan natin sa pinakakagiliw-giliw na bahagi ng 4 na hakbang ng Ukraine. Ang layunin nilang umatake sa pinakamahinang bahagi ng Russia. Isinasagawa na ng Ukraine ang partikular na bahagi ng kanilang plano mula pa nung huling bahagi ng Enero, nang tuluyang pinutol ng SpaceX ang kakayahan ng Russia na makagamit ng Starlink sa pamamagitan ng ilegal na mga terminal. Ang desisyong yon ay nagdulot ng malaking problema sa komunikasyon ng militar ng Russia, na tiyak na ikatutuwa ng Led Zeppelin at nagbunga ng kahinaan ng mga puwersang Ruso sa timog Ukraine, kung saan marupok ang kapit ng mga Ruso sa mga teritoryong nasakop nila noong huling bahagi ng 2025. Matindi at mabilis ang naging pag-atake ng Ukraine. Nakakamit nila ang kahangahangang tagumpay habang pinalalayan nila ang malalawak na teritoryo at maraming mga pamayanan mula mismo sa ilalim ng ilong ng Russia. Ayon sa UKR Informed, sinabi ni Siersky noong Marso, 31 na napalaya ng Ukraine ang higit 480 kilometro kwadrado o 185 milyang kwadrado ng teritoryo sa direksyon ng Oleksandrivka mula nang simula ng opensiba noong unang bahagi ng 2026. Kasama rin dito ang 400 at 30 kilometro kwadrado o 100 at 66 na milyang kwadrado na nabawi ng Ukraine sa Dobropilya counteroffensive at ang muling pagkakabawi sa Kupiansk, kung saan tuluyang nawala sa Russia ang lungsod. Dagdag pa ni Siersky, ang mga operasyong ito ay nagpipilit na sa Russia na ilipat ang kanilang mga tropa mula sa direksyon ng Pokrovsk at Archeratina na nangangahulugang nakakamit nila ang eksaktong epekto na nais ng Ukraine. Pilitin ng Russia mag-divert at lumikha ng higit pang kahinaan sa harapan. Naalala mo ba ang Southern Buffer Zone na nabanggit kanina? Dahil nabawi ng Ukraine ang maraming teritoryo sa Oleksandrivka, naging bawal na yon para sa Russia. Hindi na magagamit ni Putin bilang buffer ang teritoryong wala na sa kontrol ng Russia. At habang patuloy na sumusulong ang Ukraine sa direksyong iyon, na mukhang pinakamalamang na mangyari sa mga susunod na buwan, ang dating buffer zone ay magiging daan na magagamit ng Ukraine para magpadala ng mga tropa papunta sa direksyon ng Donetsk. Isinasagawa na ang bahagi ng opensiba sa 4 na bahaging planong pampanalo sa digmaan ng Ukraine. At tandaan, bawat piraso ng teritoryong nababawi ng Ukraine ay nagiging teritoryong maaari nilang hawakan, na siya namang nagiging teritoryong magagamit ng Ukraine para pahinain ang mga puwersa ng Russia. At tungkol naman sa pagpapanatili, mahusay din ang ginagawa ng Ukraine doon. Bago tayo lumalim dyan, ito ang dahilan kung bakit namin ginagawa ang programang pangmilitar. Para ipaliwanag kung paano talaga gumagalaw ang kapangyarihan sa larangan ng labanan. Kung gusto mo makakita pa ng iba, siguraduhin mag-subscribe sa channel para hindi ka makaligtan ng kahit isang video. Ngayon, tungkol sa pagpapanatili ng teritoryo. Marami nang ginagawa ang Ukraine tungkol dyan, mula nang ilunsad ng Russia ang kanilang opensiba na yung tagsibol noong Marso. Sabi ng Euromaidan Press, matagumpay na ginambala at sa malaking bahagi ay nahadlangan ng Ukraine ang opensibang may 13 direksyon ng Russia sa lahat ng nabanggit na lokasyon. May mga individual na tagumpay ang Ukraine, gaya ng nagawa ng Runini Battalion ng ika-65 Separate Mechanized Brigade noong Marso 28. Sinubukan ng Russia na magsagawa ng isang armored assault malapit sa bayan ng Robotina na nasa Zaporizhia noong petsang yon. Ang naging resulta ay ganap na kabiguan para sa Russia dahil winasak ng mga drone operator ng Ukraine ang lahat ng 10 armored vehicles na inilaan ng Russia para sa pag-atake. Ito ay isang kwento na paulit-ulit na nangyayari sa buong linya ng labanan habang sinusubukan ng Russia na magpadala ng mas maraming tao at bakal laban sa Ukraine. Itinampok ito ni Medusa sa isang pagsusuri noong Abril 1 kung saan binanggit niya na kasalukuyang may kaunting katahimikan sa buong linya ng labanan. Kahit na sinusubukan ng Russia na dagdagan ng bilang ng kanilang mga pag-atake, ang kontraopensiba na nagresulta sa muling pagbawi ng Ukraine ng maraming teritoryo ay nangangahulugan
na ang mga tangkang pag-usad ng Russia sa mga direksyon ng Kharkiv, Zaporizhia at Dnipropetrovsk ay lahat napigilan. Kontrolado pa rin ng Ukraine ang labas ng Konstantinivka kung saan may mga matataas na gusali. Naghanda ito para sa matinding labanan kung saan libo-libo sa puwersa ni Putin ang mawawala habang sinusubukan sakupin ang lungsod. Iniulat ng Ukraine na matatag na ang sitwasyon sa direksyon ng Sloviansk at nabawi nila ang bahagi ng baryo ng Minkivka sa isang matagumpay na kontra-atake. Sa Orokiv at Huliapula, bumagal ang pag-usad ng mga Ruso dahil sa sunod-sunod na kontra-atake ng Ukraine. Makikita natin na sinusubukan ng Russia sumulong sa mahahalagang lugar pero nabibigo at hindi na nila direktang sinusubukan kunin ang mga iyon ngayon. Sinusubukan ng Russia na agawin ng mga teritoryong nakapaligid sa mga iyon bilang paghahanda sa mas malalim na opensiba. Pero nananatiling matatag ang Ukraine kahit sa kabila ng mga pagsubok na iyon. Lahat ng yan ay bahagi ng plano ng Ukraine na pagurin ang kalaban. Bago natin talakayin yon, may aspeto ng papapalakas na dapat pagtuunan ng pansin. Sabi ng Ukraine na gusto nitong mag-ipon ng reserba. Tulad ng sinabi na natin, ibig sabihin nito ay higit pa sa simpleng pagtipon ng mga tao. Nagkaroon ng matinding taglamig sa Ukraine habang patuloy na binobomba ng Russia ang kanilang mga pasilidad ng enerhiya gamit ang drone at missile para takutin ang mga sibilyan. Madalas sa mga brownout at kawalan ng pagpainit sa buong Ukraine sa malaking bahagi ng taglamig ng 2025 hanggang 2026. At gagawin ng Ukraine ang lahat na makakaya nito para masigurong handa sila sakaling subukan ulit ng Russia ang parehong bagay sa pagtatapos ng 2026. Sabi ng Reuters noong Marso, 30 pinapalakas ng Ukraine ang gas reserba bilang paghahanda sa susunod na taglamig. Layunin nitong dagdagan ang LNG supply mula sa mga pipeline sa vertical corridor system sa Greece. Pinapapataas ang pag-aangkat ng diesel fuel habang naghahanda ang Ukraine ng mga reserba bilang paghahanda sa inaasahan nilang darating. Iba't ibang anyo ang reserba. Mahalagang bahagi ito para sa Ukraine habang pinapatagal nila ang digmaan para sa estratehiya ng pagpapagod sa kalaban. May mga reserbang direktang nakaapekto sa sandatang lakas ng Ukraine, gaya ng mga tauhang maaring ipadala sa harapan kapag kailangan. Mahirap maisakatuparan ng aspektong ito ng plano ng Ukraine. Noong Agosto 2025, sinabi ni Syrskyi na tutok ang Ukraine sa pagbuo ng mga reserbang handang lumaban. Ngayon naman, at sabi ni Syrskyi, prioridad pa rin ng Ukraine ang mga tauhan. Ipinapatupad ang mobilisasyon sa Ukraine. Ayon kay Syrskyi, binibigyan niya ng 6-7 sa 10 ang mga pagsisikap ng Ukraine, kaya maaari pa itong pagbutihin. Ayon kay Syrskyi, dapat iyakin ng sandatahang lakas na may tamang kondisyon para hindi mag-awol ang mga nare-recruit. Sabi niya, ang pangunahing dahilan ng pag-awol ay kawalan ng kagustuhang maglingkod at takot para sa sariling buhay. Ang paglipat mula sa mga recruitment center papunta sa pagsasanay para sa serbisyo militar ay dapat maging maayos at walang abala hanggat maaari. Ang Ukraine ay nagsusumikap na pagandahin ng mga kondisyon para sa mobilisasyon na nakatuon sa bawat bahagi ng proseso mula sa tirahan, pagsasanay hanggang sa nutrisyon. Layunin nitong gawing mas maayos ang proseso para mapanatili ng Ukraine ang mas maraming nare-recruit na sundalo at makuha ang mga benepisyo nito. Ang mas matinding pagtutok ay nadudulot ng kakayahang makabuo ng mga reserba at ang mga reserbang yon ay nagbibigay suporta sa bawat aspeto ng plano na ipinatupad ng Ukraine upang pahinain ang kampanya ng Russia sa 2026. Dahil dito, muli tayong gumabalik sa usapin ng pagkapagod. Sinimula ng Russia ang spring offensive noong unang bahagi ng Marso. Nakikita na natin ang epekto ng estratehiya ng Ukraine sa pagpapapagod sa kalaban noong mas maagang bahagi ng 2026. Noong unang 3 buwan ng 2026, 89,000 sundalo ang nawala sa Russia. At ngayon ay may 1,500 kaswalti kada araw. Magandang balita para kay Putin. Dahil mas mababa na ito kaysa sa halos 100,000 sundalong nawala sa Russia noong Nobyembre 2025 hanggang Enero 2026. Gayunpaman, nakita rin natin ang pagtaas ng kaswalti ng Russia mula ng simula ng Spring Offensive. Kabilang ang record na mahigit 1,700 kaswalti ng Russia sa isang araw noong Marso. 17 ang pinakamataas na yung 2026. Iyan ang pinakaimportanteng punto ngayon. Habang sinusubukan ng Russia na palakasin ang kanilang mga pag-atake, ang matagumpay na pagpapatupad ng Ukraine ng strike at hold na bahagi ng kanilang estratehiya ay susi sa lalo pang pagpapataas ng mga kaswalti ng Russia. Ayon kay Mikhailo Fedorov, Ministro ng Depensa ng Ukraine, nais niyang umabot sa 50,000 kada buwan ang kaswalti ng Russia. Hindi pa narating ng Ukraine yon. Pero kung magagawa nitong gawing regular na pangyayari, ang mahigit 1,000
at 700 na kaswalti ng Russia araw-araw na posibleng mangyari habang sinusubukan ng Russia na mas palakasin pa ang kanilang pag-atake kaysa sa mga nakaraang buwan, maaring hindi na mukhang imposibleng target ang 50,000. Kung imumultiply ang 1,000 at 700 sa 30 araw lalabas na 51,000 kaswalti. Kahit hindi maabot ng Ukraine ang target na 50,000, kaswalti ang plano nila ay nagpapakitang kung magkulang man. Mas dahil ito sa pag-atras ng Russia, dulot ng malaki nilang pagkalugi kaysa sa pagbagsak ng depensa ng Ukraine. Kapag sinabi ni Siski na gusto niyang sumunod ang Russia sa patakaran ng Ukraine, ito ang ibig niyang sabihin. Mas maraming kaswalti, ang pagpapalaya ng teritoryo, pagpapanatili sa mga pinakamahalagang lugar, paglihis ng mga puwersa ng Russia at pagbuo ng reserba para matiyak na kayang ipagpatuloy ng Ukraine ang laban hanggat maaari. Lahat ng ito ay nagsasama-sama upang mabuo ang landas ng tagumpay para sa Ukraine. Para sa Rusya, nabigo ang pangunahing layunin nitong tapusin ang digmaan na sinimulan ni Putin mahigit 4 na taon na bago matapos ang 2026. Layunin ng Russia na palawakin ang kanilang mga pag-atake para mapabagsak ang depensa ng Ukraine. Sa lahat ng direksyong gustong pasukin ni Putin, ang Orokhiv ang pinaka-nangingibabaw bilang pinakamahalaga sa labas ng depensabong linya ng Donetsk. Ang lugar ay magbibigay sa Russia ng daan sa kaliwang pampang ng ilog Dnipro para umatake sa lungsod ng Zaporizhia. Pero para makuha ang Orokhiv, kailangan munang sakupin ng Rusya ang Hulyapolak. Nabanggit namin na may kontra-atake ang Ukraine sa lugar na yon na nagdudulot ng kaswalti. Napigilan na ng Ukraine ang paglusob ng Russia sa Orokhiv. At mukhang ulitin pa nila ito na hindi inaasahan ni Putin. Inasahan na magdudulot ng dagdag na teritoryo ang pagtaas ng pag-atake. Ngunit sa halip, nawalan pa ng teritoryo at libu-libong kaswalti ang Russia. Ayon sa bagong boses ng Ukraine, nagiging maingat na ang Kremlin sa labanan at sinisimulan ng bawasan ang mga layunin nito para sa 2026 kahit maaga pa sa opensiba ng Russia. Ayon sa ulat, ang kakulangan ng sundalo ay humahadlang sa opensiba. Dahil dito, ipinagpaliban ng Kremlin ang mga layunin gaya ng buffer zone sa Sumy at pagtulak sa Zaporizhia hanggang ikalawang kalahati ng 2026 o kahit 2027. Sabi ng militar na intelihensya ng Ukraine, isinantabi na ang mga layunin sa Kharkiv at Black Sea baybayin. Sa halip na malaking opensiba ni Putin sa 2026, ginagamit pa rin ang mga taktikang paglusot ng Russia mula 2025. Patuloy na magtutulak ang malilit na grupong sundalong Ruso, maiiwan, masisira, at papalitan sa paulit-ulit na siklo ng kamatayan na direktang pabor sa plano ng Ukraine na pagurin ang kalaban. Kinokontrol na ng Ukraine ang digmaan. Nagbago na ang labanan at sira ng lahat ng plano ng Rusya para sa 2026. Patuloy susubukan ng Rusya na sumulong. Makakakuha pa nga sila ng ilang pagsulong, pero dahil naurong na ang layunin, parang inaamin ng Kremlin na sumusobra na sila. Taon na ng Ukraine para tapusin ang agresyon ng Rusya at mahusay nilang isinasagawa ang plano nila. Sinikap ni Putin na likhay ng kwento ng tiyak na tagumpay ng Rusya sa Ukraine. Wawasakin ng Rusya ang depensa ng Ukraine sa 2026 yan ang ipinagsigawan ni Putin sa lahat. Gusto ng leader ng Rusya na ipakita ang lakas. Pero ipinakita ng 2026 na ang kanyang malalaking pahayag ay tanda ng pagkadesperado. May nasira sa harapan ng Rusya at hindi na darating ang tiyak na tagumpay sa 2026. Ngayon, nananalo na ang Ukraine sa digmaan at ipinaliwanag na ng mga eksperto kung bakit. Lahat ito ay nakasalalay sa mga pagsulong sa larangan ng digmaan. Mas kaunti na ang naitatalang pagsulong ng Russia habang patuloy lumalakas ang Ukraine. Ayon sa Institute for the Study of War o ISW, ipinapakita ng mga eksperto kung gaano kalaki ang kasinungalingan ng mga pahayag ni Putin ukol sa tagumpay sa 2026. Sa nakaraang 6 na buwan, malathing ibinagal ng mga pagsulong ng Russia sa Ukraine dahil sa matinding depensa at malakas na opensiba ng Ukraine na nagbalik ng labanan mula sa halos panalo na ayon kay Putin pabalik sa Russia. Sinuri ng ISW ang Oktubre 2025 hanggang Marso 2026. Sa ulat nila noong Marso, 31 ukol sa pananakop ng Russia sa Ukraine. Sa gitna ng pagkawala ng access sa Starlink at mga pagsisikap ng Kremlin na higpitan ng Telegram na parehong nagdulot ng kaguluhan sa harapan, bumagal ang mga pagsulong ng mga puwersa ni Putin. Sa loob ng 6 na buwang tinutukoy, nakuha ng Russia ang 1,900, 29.69 na kilometro kwadrado o humigit kumulang 700 at 45 na milya kwadrado ng teritoryo ng Ukraine. Katumbas ito ng karaniwang pag-usad na mahigit 100
at 24 na milya kwadrado bawat buwan o gaya ng sabi ng ISW, 10.66 na kilometro kwadrado o mahigit 4.1 na milya kwadrado bawat araw. Baka itanong mo kung anong problema? Oo, sumusulong ang Russia ayon sa bilang. Pero tandaan mo pa rin ang kwento na gustong ipakita ni Putin. Taong 2026, umano inaasahang babagsak ang depensa ng Ukraine. Gayunpaman, kapag inihambing natin ang mga tagumpay na ito sa mga naabot ng Russia isang taon nang nakalipas, makikita natin ang mga butas sa partikular na kwentong iyon. Inihambing ng ISW experts ang datos ng 6 na buwan hanggang Marso 2026 sa parehong panahon mula Oktubre 2024 hanggang Marso 2025. Ang natuklasan nila ay nagawang sakupin ng mga puwersa ng Russia ang 2,757 na kilometro kwadrado o halos 1,049 na milya kwadrado ng Ukraine sa panahong iyon. Katumbas ito ng 175 milya kwadrado kada buwan o 14.9 kilometro kwadrado, 5.75 milya kwadrado kada araw. Sa palagay ko, nakikita mo na ang problema rito. Sinasabing malapit nang mapabagsak ng Russia ang Ukraine. Pero ibang-iba ang ipinapakita ng mga pag-abante nito sa larangan ng labanan. Makikita natin na ang huling 6 na buwan ay malaking kabiguan para sa Russia. 300 milya kwadrado na mas kaunti ang nakuha nila mula Oktubre 2025 hanggang Marso 2026 kaysa sa parehong panahon noong Oktubre 2024 hanggang Marso 2025. Kahit mas marami ng long-range drones na pinapalipad ng Russia sa Ukraine, tulad ng halos 1,000 drones na ginamit sa pag-atake noong Marso 24. Pinalakas ang ganitong mga uri ng pag-atake noong taglamig, habang sinusubukan ng Russia na gipitin ang mga puwersa ng Ukraine sa lupa sa pamamagitan ng pananakot sa mga mamamayan ng bansa sa pagkawala ng kuryente at serbisyo ng pagpainit. Walang gumana sa mga estratehiyang ito. Sa kabila ng patuloy na pagsalakay ng Russia, matatag pa rin ng Ukraine at nagdudulot ng problema sa mabagal na pag-usad ng Russia na nagpapaisip kay Putin. Pag-uusapan natin ang mga problemang yun mamaya, pero sa ngayon, lahat ng ito ay nagtuturo sa isang puntong magbabago sa takbo ng digmaan sa Ukraine. At lalong lumala ang sitwasyon ng Russia dahil sa Marso magsisimula ang Spring Offensive na posibleng magwakas sa lahat para sa Ukraine. Gayunpaman, mas kaunti pa rin ang tagumpay kaysa noong nakaraang taon. Makikita natin kung gaano kahirap para sa Russia na magmukhang sumusulong dahil sa dami ng kanilang tauhan. Iniulat ng Kyiv Independent at RBC Ukraine na dumami ang pag-atake ng Russia nitong Marso. Noong Marso 23, kinumpirma ni Commander-in-Chief Alexander Syrskyi ng Ukraine na nagsagawa ang Russian ground forces ng 600 pag-atake sa loob ng 4 na araw bago mailatala ang artikulo. Hindi ito naging maganda para sa Russia. Napigilan din ang 600 pag-atake gaya ng naipakita ng Ukraine sa 6 na buwang sinusubaybayan ng ISW at malaki ang pagkalugi ng Russia. Nagpadala si Putin ng 10,000 tropa para sa mga pag-ataking ito at sa 4 na araw, umabot sa 6,900 ang kaswalti ayon kay Syrskyi. Sa buong linggo hanggang Marso 23, 8,700 at 10 nakawal ng Russia ang nasawi o nasugatan, ngunit halos walang tagumpay na nakuha. Dahil sa profesional at koordinadong kilos ng tropang Ukrainyano, napigil ang opensiba ng kalaban sa ilang bahagi ng labanan, ayon kay Syrskyi. Itinampok ng RBC Ukraine kung gaano na hindi makatotohanan ang layunin ng Russia habang napipigil at kumukunti ang kanilang tagumpay. Ayon sa ulat, dapat target ng Kremlin ang Donetsk Fortress Belt, kasama mga lungsod ng Sloviansk at Kramatorsk. Para marating ang mga lungsod na yon, kailangan munang sakupin ng Russia ang isa pang bahagi ng Fortress Belt, ang Konstantinivka. Nagbigay si Putin ng deadline na Abril 25 para matapos ng Russia ang gawain iyon. At sinabi niyang dapat makuha ng Russia ang buong Donetsk pagsapit ng 2026. Talagang katawa-tawang mga hinihingi ito. Umabot ng 21 buwan bago nakamit ng Russia ang kahit anong uri ng tagumpay sa lungsod ng Pokrovsk sa Donetsk. At ilang buwan pa ang lumipas bago nila tunay na masabing nakuha na nila ang lungsod. Mas maliit ang Pokrovsk kaysa sa iba pang lungsod sa Fortress Belt. Pero naniniwala si Putin na babagsak ito sa 9 na buwan. Paano? Mas mabagal ang Russia ngayon kumpara nung isang taon. Pero naniniwala pa rin si Putin na bibilis ang sitwasyon kahit nawawala ng kanyang hukbo ng mas maraming sundalo kaysa sa alinmang ibang yugto ngayong 2026. Kung may kahit anong bayad ng lohika dito, hindi namin ito makita. Nakikita namin ang desperadong kahilingan ng Pangulo ng Russia
na alam na malayo sa katotohanan ang sinasabing pagbagsak ng Ukraine sa labanan. Masyadong mabagal ang mga tagumpay para sa mga hinihingi. Tiyak na masyadong mabagal ito para sa mga itinakdang deadline ni Putin para sa kanyang mga puwersya. Gaya ng sinabi ng ISW, ipinapakita ng mga kaganapan sa labanan noong huling bahagi ng Marso 2026 na ang malalaking tagumpay ng Russia sa labanan, lalo na ang ganap na tagumpay, ay hindi pa malapit mangyari o tiyak na mangyayari. Pero dito talaga nakasalalay ang totoong problema para kay Putin. Habang bumabagal ang galaw ng kanilang puwersa sa Ukraine, kinakaharap din nila ang pagkawala ng teritoryo sa mahalagang bahagi ng labanan. Sa timog Ukraine, kung saan nagtuon ang Russia noong 2025 para kumuha ng teritoryo at lumikha ng buffer zone para sa opensiba nila sa Donetsk sa 2026, nawawalan na ngayon ng teritoryo ang Russia. Noong Marso 31, sinabi ni Shyrsky na ang tagumpay ng opensiba ng Ukraine sa timog ay nakagulo sa mga plano ng Russia na yung tagsibol. Nakikikita natin ito ngayon sa mabagal na progreso at malalaking kawalan. Nagtagumpay ang Ukraine na mapalaya ang 480 kilometro kwadrado o humigit kumulang 185 milyang kwadrado ng teritoryo sa sektor ng Oleksandrivka at maaring madagdagan pa ito. Ang nakikita natin dito ay mas marami pang kawalan sa pandig ng Russia na nadadagdag sa mga naranasan na ng Russia nitong mga nakaraang buwan. Higit pa sa naitalang tagumpay sa Dobropilya, ang mga bagong tagumpay, kung saan iniulat ng UNN na nabawi ng Ukraine ang halos 430 kilometro kwadrado o humigit kumulang 166 milyang kwadrado ng teritoryo mula sa Russia. At sa Kupiansk, na inaangkin ng Russia na nasakop nila bandang dulo ng 2025, nagkaroon ng ganap na pagbabago ng sitwasyon na nagdagdag ng hindi bababa sa 183 na kilometro kwadrado o 72.65 na milyang kwadrado ng teritoryo na malayang nabawi. Delikadong kombinasyon ito para sa Russia. Mas kaunti na ang nasasakop nila kumpara nung isang taon at lalo pang lumalala ang problemang ito dahil sa katotohanang napapalaya ng Ukraine ang mga teritoryo at hindi lang basta-bastang mga teritoryo. Mahalagang pamayanan at lupa na nabawi ng Ukraine. Mga teritoryong matagal at matinding pinaghirapan ng Russia sakupin noong umpisa pa lang. Ang ibig sabihin nito ay kailangan ngayong mag-aksaya pa, lalo ng Russia ng kanilang mga yaman, sa walang saysay na pagtatangkang mabawi muli ang mga teritoryong akala nila ay ligtas na nilang hawak. Magpapadala pa ng reserba si Putin mula sa silangang front na nagpapabagal sa opensiba doon. Kaya mas kaunti ang makukuhang teritoryo. Umiikot na yon ng siklo ng kabiguan ng Russia. Dahil kapos na kapos ang puwersa ni Putin habang lumalakas ang Ukraine sa labanan. Ganito ang hitsura ng pagbagsak ng Ukraine, Putin. Kung ganon, mas gugustuhin pa ng Ukraine ito. Balikan natin ang mga layunin ng Kremlin na nabanggit kanina. May posibilidad bang makamit ang mga yon? Sabi ng mga eksperto ng ISW, wala. Napilitang gumamit ang Russia ng lihim na mobilisasyon para mapanatili ang mabagal na pag-usad, habang parami ang mga sundalo nitong nauubos dahil sa depensa ng Ukraine. Sa Ryazan, nilagdaan noong Marso 20, ang kautusan na nag-aatas sa mga negosyo na may 100 at 50 hanggang 500 empleyado na pumili ng 2 hanggang 5 empleyado para pumirma ng kontrata sa militar ng Russia. Kabaliwan at desperasyon ang nagtulak sa pagpuwersa ng mga sundalo na sumali sa umanay voluntaryong hukbo. Nangyayari ito dahil alam ni Putin na hindi kayang maabot ng Russia ang mga target na itinakda niya para sa dami ng sundalo. Paano nito magagawa yon? Pinipilit ng Kremlin ng mga tao na umalis sa trabaho para lumaban, na nagpapakitang nauubos ng daloy ng mga voluntaryong nagbigay daan para umabot ng ganito kalayo ang Russia sa Ukraine. Nakikita natin ang pagbagsak ng mga tagumpay ng Russia habang nangyayari ito. Ang tanong ay, paano nga ba nangyari ang lahat ng ito? Iyan ang tatalakayin natin sa susunod. Pero bago yon, paalala lang na pinapanood mo ang programang militar. Ipinapakita namin ang buong larawan, hindi lang headline. Para manatiling nauuna, mag-subscribe sa channel. Kaya ano nangyari para bumagal ang pagsulong ng Russia? Ang kontra-atake ng Ukraine na napag-usapan na natin ay may malaking papel dito. Napilitan ng Russia na ilipat ang tropa para mabawi ang mga teritoryong akala nilang kontrolado na nakaapekto rin sa iba pang bahagi ng labanan. Nagpadala ng elite Russian airborne at naval infantry sa timog sa unang bahagi ng Marso para pigilan ang Ukraine. Ngunit nabigo sila. Sa Ukraine, nagsasagawa sila ng kontra-atake sa mga mahihinang bahagi ng frontline ng Russia. Isa itong paglipat ng tropa ng mga Ruso dahil kailangan ng mga komandante ilipat ang mga sundalo sa lugar ng kontra-atake ng Ukraine.
Matagal dumating ang mga tropa, kaya mas maraming teritoryo ang napalayak. Ang bawat paglipat ay gumugulo sa mga plano ng Russia sa buong linya ng labanan. Muli, isa itong siklo. Hanggat ginagawa ng Ukraine ito, walang sagot ang Russia. Pero higit pa sa kontraopensiba, ang paglipat ng momentum pabor sa Ukraine. Malaki ang naging papel ng pag-unlad ng depensa ng Ukraine sa kasalukuyang labanan. Hindi namin tinutukoy ang pagdami ng FPV drones sa kill zone na laging sumisira sa puwersa ni Putin. Tumripel ang laki ng mga zone sa harapan dahil nakabuo na at ginagamit na kayo ng Ukraine ang mga mid-range na drone para sirain ang likuran ng Russia sa mga sinakop na teritoryo. Tinalakay ito ng ISW sa ulat noong Marso 15 kung saan binanggit nila. Pinaigting ng Ukrainian forces ang mid-range strike campaign para mapalakas ang depensa laban sa missile ng Russia, pahinain ang Russian air defense, at guluhin ang opensiba bago ang inaasang opensiba ng Russia sa Tagsibolta-Ginit. 2026. Nagulat din ang Pravda at Kiev Independent na mahalagang pattern na yung 2026 ang pagwasak ng Ukraine sa mga depensa sa impapawid ng Russia. Mas malayo ang narating ng mid-range drone. Halos triple kumpara sa HIMARS rockets na ginamit ng Ukraine laban sa mga target ng Russia sa mga sinakop na teritoryo noon. Kasama na ang mga drone sa mga rocket na sumisira sa depensa sa impapawid ng Russia na lumilihan ng ligtas na aerial corridor para sa Ukraine. Gamitin ang parehong mga drone upang sirain ang mga pagtitipon ng tropa, mga command at control post, punong himpilan ng operasyon ng drone at anumang iba pang bagay na meron ng Russia sa likod ng linya na ginagamit nila upang suportahan ang kanilang mga puwersa sa harapan. Ito ay sistematikong pagpapahina ng puwersang militar ni Putin na nagpapabagal sa Russia. Kailangan ito. Simple lang ang lohika. Kapag tinamaan ng mid-range drone ng Ukraine ang imbakan ng bala ng Russia, hindi na makakarating ang mga balang yon sa mga sundalong atake sa harapan. Ano ang susunod? Pinapasugot pa rin ang mga sundalong walang bala, ngunit tinatarget na agad sila ng mga drone ng Ukraine bago sila makalapit o umusad. Habang humihina ang depensa sa impapawid ng Russia sa Ukraine, lalakas ang mga pag-atake sa likuran. Kasama nito ang malalalim na pag-atake sa teritoryo ng Russia na layuning pahinayan ng militar nila tulad ng ginagawa ng mid-range na drone na matagal na ring nangyayari. Noong Marso, nagpakita ang Ukraine ng halimbawa sa tuloy-tuloy na pag-atake sa mga dauman ng Russia sa Baltic Sea. Ayon sa Kiev Post noong Abril 14, 10% ng kakayahan ng Russia mag-export ng krudong langis ay napahinto dahil sa mga pag-atake sa mga daungan. Ibig sabihin, di makakabenta ng langis at fuel ang Russia sa panahong pinakamatasang presyo mula pa noong panahon ng COVID dahil sa pagharang ng Iran sa Strait of Hormuz. Mas kaunting benta ay nangangahulugan ng mas kaunting pera na pumapasok sa Russia para sa mga pag-atake ng Kremlin. At kung hindi nakakakuha si Putin ng kita mula sa langis, hindi siya makakagastos ng pera para gumawa ng mas maraming kagamitan at kumuha ng mga sundalo na kailangan ng Russia para magpatuloy sa mga pag-abante sa Ukraine. Makikikita mo kung paano nagdulot ng bangungot na sitwasyon para sa Russia ang lahat ng ito. Nakakuha ng momentum ang Ukraine sa labanan sa tamang pagpili ng target, habang di pa rin nagbabago ang taktika ng Russia. Patuloy ang paggamit ni Putin ng mga sundalo bilang pambala simula ng pananakop. Ang matalinong kontratak sa timog Ukraine ay nakagambala sa opensiba ng Russia sa silangan. Ang mga mid-range drone ay sumisira sa mga sentrong pasilidad ng militar sa silangan, lalong nagpapalala ng kaguluhan. Sa Russia, tinatarget ng Ukraine ang oil facility at military target, gamit ang pag-atake na nagpapahirap sa makina ng digmaan ng Russia. Ito ay koordinado at kalkulado. Ito ang Ukraine sa pinakamahusay nito. Kaya lalong desperado si Putin na ipilit na mananalo ang Russia. Nabanggit na natin ang desperasyong ito at nagsisimula na tayong makakita ng malinaw na mga palatandaan nito sa mga hinihingi ni Putin sa Ukraine, habang pinipilit ng leader ng Russia ang isang bersyon ng kapayapaan na hindi kayang makuha ng kanyang mga tropa sa labanan. Noong Marso 31, sinabi ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine na hinihiling ng Russia ang pag-atras ng Ukraine mula sa buong Donbas sa loob ng 2 buwan. Ibig sabihin, sa katapusan ng Mayo yon. Ang Donbas, sila ang reyon, ang focus ng opensibang tagsibon ng Russia, kinalalagyan ng Fortress Belt, at dito gumabagal ang mga pag-abante ng Russia. Kinabukasan, iniulat ng Kiev Independent na lalo pang pinalala ni Putin ang sitwasyon. Noong Abril, isa sinabi ng paboritong tagapagsalita ni Putin na si Dmitry Peskov, hindi mahalaga rito ang 2 buwan. Kailangang magpasya na si Zelensky ngayon na iatras ang tropang Ukrainian lampas sa administratibong hangganan ng Donbas. Maraming beses na itong sinabi at dapat ay ginawa na niya ito kahapon.
Kailangan niyang akuin ang responsibilidad at gawin ang mahirap na desisyong ito. Pressure ito ni Putin laban sa Ukraine. Hindi ito ang pressure na magpapahina sa Ukraine. Paulit-ulit nang sinabi ng Kyiv na hindi nila isusuko ang Donbas sa kasunduang kapayapaan. Alam ito ng Russia, pero ginagawa nila ang pinakabagong mga kahilingan na yon. Dahil alam nilang ang mabagal na pag-usad nila nitong nakaraang 6 na buwan ay malayo pa sa kailangan nila para makamit ang target na masakop ang Donetsk, na magre-resulta naman sa pagbagsak ng Donbas, pagsapit ng katapusan ng 2026. Muling pinapakita ni Putin ang kapangyarihan niya kahit pabor sa Ukraine ang sitwasyon. Napapalaya ang mga teritoryo sa timog ng Ukraine at ang opensiba ng Russia ngayong tagsibol ay nagsimula sa pinakamasamang paraan na maaari nilang maranasan. Walang rason para sumunod ang Ukraine sa mga desperadong kahilingang ito. Ibinunyag ni Timofey Milovanov, Pangulo ng Kiev School of Economics, noong Marso 31 na Marso 2026 ay inaasang magiging record na buwan ng pagkalugi ng Russia dahil posibleng lumampas sa 30,000 ang mga nasawi. Ang desperasyon ni Putin para sa isang kasunduang magtatago, kung gaano kasamang lagay ng Russia, ay nasasalamin sa kawalang pag-asang nararamdaman ng mga sundalong ipinapadala nito sa harapan. Iniulat ng United 44 Media noong Marso, 30 na mas dumadami ang mga sundalong Ruso na nagpapakamatay kaysa harapin ang mga drone ng Ukraine sa kanilang kill zone. Ayon kay Mikhailo Fedorov, Ministro ng Depensa ng Ukraine, maraming video evidence ng pagpapakamatay ng mga sundalong Russian ang natatanggap ng Ukraine. Kaya masasabi nilang araw-araw itong nangyayari. Madalas, nagpapakamatay ang mga sundalong Russian kapag nasugatan o pinalibutan ng Ukrainian drone. Ito'y dahil sa propaganda ng Russia na mas mabuting mamatay agad kaysa mahuli ng Ukraine. Sunod-sunod na kasinungalingan. Iyan ang pundasyon ng pananakop sa Ukraine. Naranasan na ng mga sundalo ni Putin ang katotohanang tinatago ng kanilang leader. Pumapalpak na ang spring offensive na inaasang magwawasak sa Ukraine. Libu-libong sundalong Ruso ang namamatay sa depensa ng Ukraine at marami ang nagpapakamatay bago pa mapatay sa labanan. Nagtakda ang Kremlin ng imposibleng layunin na hindi kayang abutin sa bilis ng pag-usad ng Russia nitong huling 6 na buwan. Tungkol naman sa Ukraine, ito ay nagkokontratake. Unti-unti nitong pinapahina ang likuran ng Russia. Lahat ng palatandaan ay nagpapakita ng napakalaking pagbabago ng momentum na mas malapit ng manalo ang Ukraine sa digmaan kaysa sa pagtupad ng Russia sa alinman sa mga plano na sinubukan ni Putin na isakatuparan. Bagsak na ang kwento ng Russia. Umuusad ang Ukraine at bumabagal ang Russia. Sa Baltic, nasusunog ang mga terminal ng langis. Nabanggit natin kanina ang mga malalayong pag-atake ng Ukraine sa rehiyong Baltic at talagang mapanira ang mga iyon. Para kay Putin, inaasahan na sa tagsibol 2026 magsisimula ang malaking opensiba para ideklarang matagumpay ang espesyal na operasyong militar. Pero hindi ganoon ang nangyayari. Tinutuloy ng Ukraine ang pagdurog sa puwersa ng Russia. Bumagsak ang digmaan ni Putin matapos binulag ng Ukraine ang hukbong Ruso at gumawa ng malaking pagbabago na di inaasahan. Ito ay paglaya. Ito ay pag-aalis ng impluensyang Ruso. Nagdulot ito ng bagong rekord sa Ukraine, kabilang ang pinakamalaking paglaya ng teritoryo mula noong kontra-opensiba ng 2023. Sa unang 2 buwan ng 2026 na bawi ng Ukraine ang 100 square miles ng kanilang teritoryo, karamihan sa Zaporizhia at iba pang timog na rehiyon mula sa Russia. Ayon sa United, 24 media ang pag-aalis ng impluensyang Ruso sa napakaraming teritoryo ay hindi lang pinakamalaking lupaing napalaya ng Ukraine mula 2023, kundi unang beses din mula kontra-opensiba noong taon na yun na mas marami nang nabawi ang Ukraine kaysa sa nawala sa puwersa ni Putin. Ngayon, nagmamarka ito ng mahalagang pagbabago sa digmaan sa Ukraine na nagpapakita na sa unang pagkakataon sa halos 3 taon, nakakuha na ng bentahe ang Ukraine sa labanan sa lupa. Nabalam ang pag-usad ng puwersa ng Russia sa maraming frontline, kaya nagamit ng Ukraine ang pagkakataon para muling mapasok ang mga teritoryong akala ni Putin ay ligtas na. Ang pagsulong na iyon ay nagkaroon ng malaking tulong mula sa SpaceX at sa desisyon ni Elon Musk na tuluyang putulin ang access ng Russia sa Starlink network na dati nilang nagagamit sa pamamagitan ng mga illegal na terminal na ibinibigay nila sa kanilang mga sundalo. Gumawa ang SpaceX ng whitelist para sa mga Starlink terminal ng Ukraine na naging otomatikong pagpapatigil sa mga illegal na Russian terminal na ginagamit doon. Isang hakbang na matagal na ring hinihintay ng ilan. Nagkaroon ng kaguluhan sa buong linya ng Russia kaya nagsimulang kumabor sa Ukraine ng mga pangyayari.
Ang paglusob sa Zaporizhia, Ukraine ay nag-ugat sa pagkawala ng komunikasyon matapos ang Starlink shutdown. Sa isang iglap, ang mga Russian na lihim na pumasok sa teritoryo ng Ukraine at nagkubli habang naghihintay ng karagdagang puwersa ay hindi na nakakatanggap ng anumang impormasyon. Nahiwalay at walang alam. Isa-isang natutuklasan at tinatanggal ng Search and Destroy Squad ng Ukraine ang mga infiltrator, lalo pang magpapahina sa kontrol ni Putin sa katimugang teritoryo ng Ukraine. Nananatiling mahina ang posisyon ng Russia pagdating sa kanilang command at control kahit na desperado silang naghahanap ng alternatibo sa mga na-disabled na terminal ng Starlink na hindi na nila magamit. Dumating ito sa pinakamasamang panahon para kay Putin. Tulad ng mga nakaraang taon, si Putin at ang kanyang mga kasamahan sa Kremlin ay naghahanda para sa isang opensiba ngayong tagsibol na malamang natatagal hanggang taginit at marahil ay umabot pa ng taglagas. Layunin ng opensiba ang pagtamas sa pinatibay na linya ng depensa sa Donetsk at pagkuha ng mas maraming teritoryo sa timog Ukraine. Habang sumusulong ang Ukraine, napilitan ng Kremlin na suriin muli ang mga layunin nila dahil napuwersang magdepensa ang mga tropa ng Russia, kabaligtaran ng inaasahan ngayong tagsibol. Inulat ng United 24 Media na walang iba kundi ang panulo ng Ukraine na si Vladimir Zelensky ang nagsabi na ang kontra-opensiba na nagdudulot ng malalaking resulta para sa Ukraine ay sadyang idinisenyo upang guluhin ng opensiba ngayong tagsibol. Kahit tinatangkang magtipon ng Russia ng puwersa malapit sa mga target gaya ng bayan ng Julia Polya, kailangan nila itong gawin matapos ang 2 buwang sunod-sunod na pagkatalo na sumira sa kanilang mga plano. Nawasak ang mga planong ginawa ng Kremlin. Dapat sana ito ang tagsibol ng tagumpay ng Russia. Sa halip, ang nakita lang natin hanggang ngayon ay tuloy-tuloy na opensiba ng Ukraine habang pinapalayan ito ang mas marami pang bahagi ng teritoryo mula sa impluensya ng Russia. Ang nagsimula bilang isang lokal na kontra-opensiba na pinasimulan ng pagkatalo ng Russia sa Stalin ay lumago na ngayon sa mas malaki pang bagay. Kahit na luminaw na ang panahon ng taglamig sa Ukraine na dapat sana'y naging pagkakataon para sa opensibang gustong ilunsad ng Russia, Ukraine pa rin ang nakakalamang habang mahusay nitong ipinagtatanggol ang sarili laban sa mga puwersang pinagsama-sama ni Putin. Hindi ito ang inaasahan ng Russia. Plano ni Putin na bumbahin ng mga pasilidad ng enerhiya ng Ukraine ngayong taglamig para mapilit silang sumuko agad. Bigo ang estratehiyan iyon. Natiis ng Ukraine ang mga pag-atake sa himpapawid at bumawi ng mas malakas kaysa inaasahan ng Russia noong taglamig na inaakalang ikabagsak nito. Habang gumanda ang panahon, tuloy ang pag-aalis ng impluensya ng Russia at halos mabaliw na ang mga Russian military blogger. Ayon sa Institute for the Study of War, ISW, iniunat nila noong Marso 25 ang pagtatasa tungkol sa pananakop ni Putin. Binabatikos na ngayon ng mga military blogger ang infiltration strategy ng Russia na ginamit halos buong 2025 kahit patuloy nila itong sinusubukan kahit pinupuksa na ng mga unit ng paghahanap at pagpuksa ng Ukraine ang mga infiltrator na iyon. Ayon sa kanilang mga military blogger, hindi uubra ang mga taktikang ito ng Russia para umusad ng malaki. Hindi magtatagumpay ang Russia hanggat walang malawakang reforma sa kanilang puwersa, kabilang ang paglayo sa infiltration at pagbabalik sa malalaking mekanisadong atake laban sa depensa ng Ukraine. Ayon sa isang blogger militar, abutin ng hamigit kumulang 100 taon bago masakop ng mga puwersa ng Russia ang natitirang bahagi ng Ukraine na kahalintulad ng pagtataya ng ISW na abutin ng 83 taon bago masakop ng mga puwersa ng Russia ang natitirang bahagi ng bansa. Kung mapapanatili nila ang bilis ng pagsulong mula Pebrero 2025 ayon sa ulat ng ISW. Isang buong siglo ang tila napakatagal na panahon para maghintay ng tagumpay na inaasahan sanang darating sa loob ng 2026. Lalong lumala ang sitwasyon para kay Putin habang tinutugunan niya ang derusipikasyon ng Ukraine sa malawak nitong teritoryo. Sinubukan ng Rusya na palalain pa ang sitwasyon. Nabigo ito. Ayon sa ulat ng ISW noong Marso 22, nagpadala ang komandong militar ng Rusya ng mga puwersa ng Spetsnaz sa katimugang Ukraine na may layuning pigilan ang kontra-opensiba ng Ukraine. Ang mga puwersa niyon ay nagtungo sa Oleksandrivka kung saan nakuha ng Ukraine ang ilan sa kanilang pinakamalalaking tagumpay. Pero ang mga elites na operatiba ay walang nakamit na tagumpay mula nang ipadala sila doon. Patuloy umaasa ang Russia sa mga taktikang paglusot na epektibong nasasalag ng Ukraine. Nahihirapan din itong magsagawa ng tuloy-tuloy na aerial reconnaissance ayon sa ISW. Wala ring natatala pang pagbawi sa mga tagumpay ng Ukraine nitong mga huling buwan.
Ipinadala ni Putin ang pinakamagagaling niya, ngunit nakita niyang hindi rin sila sapat para pigilan ng malawakan pag-aalis ng impluensyang Ruso sa mga rehiyon ng Timog Ukraine. Dito nagsisimula maging seryoso para kay Putin. Kahit bumabagsak na ang depensa sa Timog, kapit pa rin si Putin sa kanyang plano, kahit mukhang katawa-tawa na ito. Ganyan din ang ginawa niya sa Spring Offensive. Pinasugod pa rin ang mahihinang tropa laban sa depensa ng Ukraine kahit talo na sa Timog. Donetsk pa rin ang pangunahing target, bagaman hindi nalalayo ang Zaporizhia at ang pagsugod ng Russia ron ay nadudulot ng mas maraming nababasag na record. Napakataas na ng mga kaswalti na naitatala ngayon sa nanghihinang puwersa ng Russia at ang mga pagkalugi na ito ay patuloy na tumataas, kaya't parehong sinasabi ni Zelensky at ng punong komandante ng sandatahang lakas ng Ukraine, General Oleksandr Syrskyi, na hindi sapat ang pagsisikap ng Russia sa pagre-recruit para mapunan ang mga pagkalugi. Katatapos lang nating banggitin ang bagong record. Noong Marso 19, iniulat ng Telegraph na nawalan ng Russia ng 1,710 sundalo 2 araw bago iyon ang pinakamataas na kaswalti sa isang araw na yung 2,026. Malakay ang naging papel ng mga puwersa ng sistemang walang tauhan ng Ukraine sa tagumpay na ito. Dahil napatumba nila ang 900 tauhan ni Putin sa halos 1.5 araw ayon sa unat. Nakakawasak para kay Putin, malinaw na palatandaan ang malalaking pagkalugi na nagsimula na ang opensibang tagsibol ng Rusya. Walang malaking teritoryong nakuha ang Russia o bagong estratehiyang ikinagulat ng Ukraine. Nagpapadala lang ito ng mas marami pang mga sundalong parang pambala sa kanyon sa gilingan ng karne kaysa sa mga nakaraang buwan. Masayang nilanamon ng Ukraine ang mga sundalong Ruso at ibinabalik ang kanilang wasak na labi kay Putin. Ganito lang ang Rusya. Umasa sa lakas tao at isinusugal ang sundalo para sa maliit na tagumpay. Ang estratehiya ng Ukraine ay nakatutok sa matatalinong galaw laban sa mahihinang puwersa ng Rusya. Mas malaki ang napapala ng Ukraine kaysa sa ibinubuhos nito habang napakaraming sundalo ang nawawala sa Rusya nang halos wala itong napapala. Hindi naman isang beses lang nangyari ang araw na yun na nagtagda ng record para sa mga puwersa ni Putin. Ngayon ay mabilis na nauubos ang puwersa ni Putin matapos silang itulak pabalik ng Ukraine sa nakalipas na 2 buwan at ubusin ang mga reserba ng Rusya. Ayon sa isa pang ulat ng ISW, itong mula Marso 23, nawalan ang Rusya ng 6,700 pang sundalo sa loob ng 4 na araw mula Marso 17 hanggang Marso 20. Iyan ay katumbas ng average na bilang ng kaswalti na 1,520 kada araw. At ito ang naging panimula ng isang linggo simula Marso 17, kung saan nagdulot ang Ukraine ng 8,700 at 10 kaswalti sa Rusya. Hindi ito kayang panatilihin ng Rusya, pero ito ang realidad ng opensibang tagsibol. Epektibo ang kampanya ng derusifikasyon ng Ukraine sa timog rehiyon ng kanilang teritoryo. Patuloy pa ring tumutugon ang Rusya sa labanan at pagkaputol ng Starlink na nabanggit natin. Umaasa si Putin na magbago ang sitwasyon, pero nagkakamali siya. Gayunpaman, bago natin talakayin yan, ito ang dahilan kung bakit namin ginagawa ang military show para ipaliwanag kung paano talaga umiiral ang kapangyarihan sa larangan ng labanan. Kung gusto mo makakita pa ng iba, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel. Paano tumutugon ngayon ang Rusya? Sinusubukan ng Rusya na gumawa ng sariling satellite system sa usapin ng Starlink na kinuha ng SpaceX mula sa kanila. Ayon sa ulat ng Center for Eastern Studies noong Marso 24, noong nakaraang araw ay nagdala sa orbit ng Russian Soyuz 21B launch vehicle ang 16 satellite para sa Rassvet Low Earth Orbit Broadband Communication System na binubuo ng Rusya sa kalawakan. Sa mga darating na taon, daan-daan pa raw sa mga satellite na ito ang ilulunsad ayon sa Bureau 1440, ang kumpanyang nasa likod ng sistema. Nagsimula ang inisyatibong ito noong 2020 at kahit daan-daang satellite, kabilang ang 16 na bagong inilunsad ng Rusya, ay di pa rin matutumbasan ang ibinigay ng Starlink sa puwersang Ruso. Mahigit 10,000 satellite ang konstelasyon ng SpaceX, kaya nasasaklaw nito ang buong mundo. Maring igit ng Rusya na kailangan lang nitong magkaroon ng saklaw sa teritoryo ng Ukraine. Ngunit ang nakikita natin dito ay isang mahina at pilit na pagsubok na gayahin ang isang sistema ng komunikasyon na lubos na mas mataas kaysa sa nagsisimula pa lang na bersyon ng Rusya sa lahat na naspeto. Mas mainam pa ring may ilang satellite ang Rusya kaysa wala. Hindi nito matutulungan ang katotohanang ipinagbabawal ng Kremlin ang paggamit ng Telegram sa mga frontline na lalo lang nagpapalala sa problema sa komunikasyon na nilikha ng pagkawala ng Starlink.
Nananatili pa rin ang mga satellite na nagbibigay ng internet sa mga tropang Ruso, nulit hindi nila ito nagagamit ayon sa kailangan para magtagumpay ang spring offensive ng Rusya. Sinusubukan ng Rusya na subukin ang mga natamong bentahe ng Ukraine. Patuloy ang pagsulong ng Ukraine mula pa noong huling bahagi ng Enero habang iniulat ng New York Times na nag-iipon ng tropa ang Rusya sa mga lugar na itinuturing nitong susi sa spring at summer offensive. Naglalaman ito ng mga pahayag mula sa isang komandante ng Ukraine sa Zaporizhia, Teniente Colonel Vitaly Gerzak, na nagsabi nag-iipon sila ng puwersa sa mga lugar na ito at gusto nila kaming itulak muli. Layunin ni Putin na mabawi ang mga lupang nawala sa Rusya dahil sa paglaya ng Ukraine para muling mapasa ilalim sa impluensyang Ruso ang mga lugar na ito. At nakikita rin natin ang katulad na pangyayari sa direksyon ng Huliopola na nabanggit natin kanina, isang reyon kung saan nag-iipon ng puwersa ang Rusya. Mas marami ng pag-atake ang mga puwersang iyon na yon kaysa sa alinmang ibang punto noong 2026. Kinumpirma ito ni Sersky na nagsabi noong Marso 15 na ang tinde ng opensibang operasyon sa lugar ng Huliopola ay mas mataas kumpara sa ibang sektor. Kinumpirma ng Pravda ang mga komentong ito at binanggit na mas matindi ang opensibang aksyon sa direksyong iyon kaysa ibang bahagi ng harapan. Ang Huliopola ay nasa Zaporizhia Oblast kaya malinaw ang layunin ng Russia dito batay sa karamihan ng kontra-atake ng Ukraine noong Pebrero at Marso. Ayon sa RBC Ukraine, sa unang 10 araw ng Marso, naglunsad ang Russia ng 1,400 pag-atake. Patunay ito na nagsimula na ang opensiba ngayong tagsibol dahil ang buwanang average ay 1,800 mula Setyembre 2025 hanggang Pebrero 2026. Kung magpatuloy ang bilis ng Russia, abot sa mahigit 4,000 at 200 pag-atake ang milulunsad nila sa katapusan ng Marso. Tulad ng dati nating sabi, estratehiya lang ni Putin ang magtulak ng mas maraming tao sa gilingan ng karne. Ang mga pagtatangkang ito ng Russia na kontrahin ng derusifikasyon ng teritoryo ng Ukraine ang nadulot ng napakaraming bilang ng mga nasawi na nakita natin sa mga araw matapos ilunsad ang bagong opensiba na ito. Pero kahit anong pilit ni Putin na maisakatuparan ng mga plano niya para sa 2026 na katagda itong mabigo, malaking problema na kay Putin ang kontra-opensiba ng Ukraine. Ngunit mas malalaking issue pa ang walang solusyon para sa Russia. Una ay ang mga taktikang napipilitang gamitin ni Putin sa labanan. Sumisigaw na ang Russian military bloggers na itigil ng Russia ang taktikang paglusot na ginamit nito sa malaking bahagi ng 2025. Ngunit sa spring offensive ng 2026, muling ginamit ng mga Ruso ang pagtatangkang palihim ipasok ang maliliit na unit sa likod ng linya ng Ukraine. Kailangan itong gawin ng Russia dahil sobrang dami ng FPV drone ng Ukraine, kaya hindi na magamit ang mga tangke at armored vehicles sa karamihan ng front lines. Madaling target ang mababagal na sasakyan para sa drone operators ng Ukraine at kasalukuyang nawala ng Russia ng mahigit 11,800 tangke at 38,800 armored vehicles ayon sa Ministry of Finance ng Ukraine. Naubos na ang kagamitan ng puwersa ni Putin at dahil mas marami ng drone sa himpapawid, parang kalokohan ng gamitin pa ang natitira nilang gamit. Maaring epektibo ang paglusot sa likod ng mga linya dahil sa kalituhan, pero para sa malaking tagumpay sa 2026, kailangan ng Russia magpasok ng armor sa laban. May limitasyon din ang kakaunting tropang palihim na pumapasok sa mga taguan mahina ang depensa sa likod ng linya. Binaliktad ng Ukraine ang mismong taktikang ito at matagumpay itong ginamit sa kanilang kontra-opensiba. Gayunpaman, mukhang iniisip ni Putin na ang isang bagay na hindi naman gumana sa antas na kailangan niya ay magiging sagot sa 2026. Hindi iyon ang sagot. Sisiguraduhin ng Ukraine ito gamit ang mas maraming FPV drone na nabanggit natin. Ayon sa ulat ng Kiev Independent, noong Disyembre 24 inaasahang makatanggap ang sandatahang lakas ng Ukraine ng 3 milyong FPV drone bago matapos ang 2025. Iyan ay nagbibigay sa iyo ng idea kung gaano kalaki ang hukbo ng FPV drone na naipon ng Ukraine para harapin ang mga pagtatangka ng Russia na sumulong. Hindi pa kasama rito ang long-range drone ng Ukraine na tumatama sa Russia o mid-range drone na gamit nila upang atakihin ang nabahaging nasa likuran ng kwersang Ruso sa mga sinakop na teritoryo. Ang hukbong ito ng mga FPV drone ay ginamit para gumawa ng mga kill zone sa linya ng labanan, lalo na sa mga rehiyong target ng Russia sa kampanya ngayong tagsibol.
Ang pagtulak ng Ukraine sa mga puwersa ng Russia nitong mga buwan ay nagbigay daan sa paglikha ng kill zone sa mga teritoryong akala ng Russia ay makokontrol nila noong inilunsad ang kanilang opensiba ngayong tagsibol. Pinipipilit ng paggamit ng Ukraine ng FPV drones si Putin na magdesisyon sa estratehiya niyang paglusot na gagamitin sa 2026. Sinusubukan ng maliliit na unit ng Russia na makalusot sa kill zone. Yung mga nakakalusot ay baka umaasa ng suporta pero wala silang makukuhang mahalaga. Ang kill zone ay naghihiwalay sa sumisingit na sundalo ng Russia at pumipigil sa kanila makakuha ng supply, tropa at iba pang kailangan para mapanatili ang kanilang posisyon. Sa unang bahagi ng 2026, nakita natin ang epekto ng paraan ng Russia. Patuloy na winawasak ng Ukraine ang mga sumisingit habang nililinis ang timog mula sa mga Ruso. Kaya ang katotohanang muling aasa si Putin sa parehong estratehiya ngayong tagsibol ay nagsasabi sa Ukraine na wala nang bagong idea ang leader ng Russia. Alam ng Ukraine kung paano kontrahin ang estratehiyang ito. Patunay dito ang mga araw at linggong may rekord na dami ng kaswalti ng Russia noong 2026. Ibig sabihin, nabigo na ang opensiba ni Putin ngayong tagsibol bago pa man magsimula. Sabi ng ISW, tiyak na hindi makakamit ng opensiba ang tunay na gusto ni Putin sa 2026. Ayon sa ISW, tatagal ang Fortress Belt ngayong taon at ang pinakamainam na maaaring makuha ni Putin ay ilang tactical na tagumpay kapalit ng malaking pinsala sa militar ng Russia. Muli, nakikita na natin ang mga unang palatandaan kung ano ang maaaring maging kabayaran mula sa bilang ng mga nasawi na nagsisimula ng lumabas sa simula ng Spring Offensive. Nagiging desperado na si Putin dahil sa mga kaswalti. Ayon sa RBC Ukraine, maaaring mapilitan siyang magpadala ng mga mobilisadong tropa mula Crimea papuntang Ukraine pagsapit pa lang ng Abril. Problema ito dahil ang pagkawala ng mga mobilisadong puwersa sa Crimea ay nagpapahina sa posisyon ng Russia sa ilegal na Inangking Peninsula. Pinapakita rin nito ang bisa ng kampanya ng Ukraine sa pag-aalis ng impluensiyang Ruso dahil napilitan ng Russia gamitin agad ang mga sundalong planong gamitin sana sa Spring Offensive. Wala na ang mga sundalong iyon at naibalik na sa Ukraine ang teritoryo nila. Nawala ng Russia ng libo-libong sundalo at posibleng mga elite na Spetsnaz operatiba sa timog sa unang yugto ng opensiba ngayong tagsibol. 2 buwan ng tuloy-tuloy na tinatalo ng Ukraine ang mga puwersa ng Russia. Ngayon, nakikita na natin ang epekto nito dahil ang opensiba ng Russia ngayong tagsibol ay tila hindi pa umaabante mula sa panimulang linya. Isa pang dahilan ay kaya na ng Ukraine umatake sa mas malalim na sinakop na teritoryo, sinisira ang mga command center at mahahalagang hub militar ng Russia. Lumilipad na ang Middle Strike Drone at gaya ng natuklasan ng elite drone unit ng Russia na Rubicon, sila ay mapanganib at mapanira. Alamin pa sa aming video. At kung nagustuhan mo ang video na ito, siguraduhin nakasubscribe ka sa The Military Show para mapanood mo pa ang iba naming coverage tungkol sa digmaan sa Ukraine.